Ang dalaga na naghahanda upang maging bagong kasal ng Gongmen-gong clan, ang pinakamakapangyarihang sekta ay biglang inatake ng isang mamamatay tao. Ang babaeng mamamatay tao ay hindi nag-atubiling hubarin ang kanyang damit sa harap ng lalaki. Ang kanilang layunin ay magpanggap na bagong kasal upang makapasok sa Gongmen. Ang misyon ni Yun Weishan sa pagkakataong ito ay makuha ang mapa ng Gongmen. Kung matagumpay, maaari siyang umalis sa Wufeng at mamuhay ng malaya. Ngunit ang Gongmen ay isang independenteng sekta na may mapanganib na lupain at lason sa lahat ng dako. Kaya ang unang pagsubok na ibinigay sa kanya ni Hanyasi ay ang pagsubok sa lason. Kahit na nakatali ang kanyang mga mata, malakas pa ring ininom ni Yun Weishan ang unang tasa ng lason at pagkatapos ay pinili ang tamang tasa ng panlunas. Ang mga larong ito ay hindi nakapagpahirap sa kanya. Si Gong Xiu ay pangalawang anak ng Gongmen, ngunit palaging naglalaro at nagpapabaya. Ang paborito niyang gawain ay ang humiga at makinig sa pagtugtog at pag-awit ng mga magagandang babae. Habang siya ay nalulunod sa kasiyahan, biglang pumasok ang gwardiya na si Bai Eugene Fan dahil gayon ang araw ng pagpili ng Gongmen ng bagong kasal at kailangang makuha ang pangalawang binata ng Gongmen. Upang magpanggap bilang bagong kasal ng walang pagkakamali, kailangang matutunan ni Yun Weishan ang kilos ng isang galing na dalaga. Kailangang tuwid ang likod sa paglalakad, mahinhin magsalita, at hindi dapat ipakita na siya ay marunong ng martial arts. Ang misyon na ito ay kailangang magtagumpay para sa isang malayang buhay, at kung mabigo siya, isa lang ang kanyang kahihinatnan kamatayan. Ngunit ang mamatay sa kamay ng Gongmen ay kahit papaano mas magaan kaysa kalagkarin pabalik sa Wufeng upang pahirapan. Sa loob ng maraming henerasyon, ang Gongmen ay hindi nagkaroon ng maraming supling, kaya ang kondisyon sa pagpili ng bagong kasal sa pagkakataong ito, bukod sa kagandahan, ay ang kalusugan. Hangga't tiniyak na mayroong magandang katawan para magkaroon ng maraming anak, tiyak na mapipili siya, kaya si Yun Weishan ay umiinom ng isang tasa ng pampalakas bawat araw. Dinala ni Hanyasi ang kanyang mga tao mula sa Wufeng sa tindahan ng gamot ng Gongmen sa labas ng bayan at gumawa ng gulo. Pinatay ni Han ang lahat at dinala ang lahat ng gamot pabalik sa Wufeng. Hindi pa nakalimutang sabihin ng malakas ang tungkol sa pagpapapasok ng Wufeng ng mga tao sa Gongmen sa may-ari ng tindahan ng gamot at bago umalis ay nag-iwan pa ng saksak sa lalaki. Si Gong Xiu ay sa pilitang pinabalik sa Gongmen agad-agad. Sa labas, mukha siyang malamig, ngunit ang kanyang pag-ugali ay hindi naiba sa isang bata. Abala lamang sa paglalaro at hindi nagbibigay pansin sa mga bagay sa Gongmen. Ang bagay na ito ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo sa kanyang ama at nakatatandang kapatid. Ngunit ang pinakanahirapan ay marahil si Gwardiya Jin Fan, na buong araw naghahanap sa binata hanggang sa siya ay mabaliw. Sabay silang lumaki mula pagkabata, kaya't ang kanilang pag-uusap ay walang paggalang. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang huminto ang karwahe. Sa isang sulyap, nakilala ni Gong Xiu na ito ay tao mula sa medikal na klinika. Sinabi niya sa binata na nagpadala ang Wufeng ng isang nagpapanggap bilang bagong kasal, at pagkatapos niyang magsalita, hinimatay ang may-ari ng tindahan. At ang bagay na ito ay ang plano ni Hanyasi. Sinadya niyang hindi tamaan ang sensitibong bahagi ng may-ari upang mabunyag ang bagay na ito. Ang mga mamamatay tao ng Wufeng ay may 4 na antas demonyo, multo, nilalang, at halimaw. Si Yun Weishan ay isang mamamatay tao na nasa pinakamababang antas, ang demonyo. Sa pagkakataong ito, bukod kay Yun Weishan, sinadya niya ring magtanim ng isang tao na mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Kung ang isang ito ay matuklasan, ang isa pa ang magpapatuloy sa misyon. Nang malaman ni Gong Xiu ang tungkol dito, agad siyang tumakbo pabalik sa Gongmen upang ipaalam sa kanyang ama at nakatatandang kapatid. Nagpa siya ang matanda na patayin ang lahat ng bagong kasal na papasok sa Gongmen sa pagkakataong ito upang masiguro ang pagpuksa sa ugat. Ngunit si Gong Xiu, na likas na mabait, ay ayaw ng pagdanak ng dugo, kaya hinikayat niya ang kanyang ama na huminto. Ngunit ang isang salita na binitawan ng pinuno ay hindi na mababago, kaya nagpa siya si Gong Xiu na humanap ng paraan upang iligtas ang grupo ng mga bagong kasal na ito. Mahigit 100 karwahe ng kasal ang dinala sa Gongmen, sunod-sunod na bumaba ang mga magagandang bagong kasal. Ngunit agad silang pinagbabaril ang 12 ng palaso na nagdulot ng isang malagim na eksena. Nang magising si Yun Weishan, nakita niya ang kanyang sarili na nakakulong sa bilangguan kasama ng ibang mga bagong kasal. Ang mga palaso kanina ay pampatulog lamang at hindi sila nasugatan. Nang makita ang tanawing ito, naalala niya ang oras na nahuli siya sa Wufeng. Kinailangan niyang makipaglaban at magpatayan upang makuha ang token ng mamamatay tao para lamang mailigtas ang kanyang buhay. Dinala ni Gong Xiu ang mga bagong kasal sa medikal na klinika upang subukan ang gamot bilang dahilan upang mailabas sila. Gustong humiwalay ni Yun Weishan kaya nag-isa siyang lumakad sa isang direksyon, ngunit agad siyang hinarang ni Gong Xiu. Agad siyang nagbigay ng dahilan na hindi siya naniniwala na tutulungan sila ni Gong Xiu na tumakas, kaya siya na mismo ang naghanap ng daan. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo ng mga gwardiya. Ibinigay ni Gong Xiu ang kanyang maskara at isinuot ang kanyang balabal kay Yun Weishan. Sa ganitong paraan ay naiwasan nila ang isang paghahanap. Dinala ni Gong Xiu ang grupo ng mga bagong kasal sa shortcut na madalas niyang gamitin sa pagtakas, at nang buksan niya sana ang pinto upang palayain sila, isang teknik ang inatake at agad na sumara ang pinto ng shortcut. Ang umataking tao ay si Gong Yuan Chui, ang pinuno
ng medikal na klinika sa Gongmen na espesyalista sa pag-aaral ng lason. Lumipad siya pababa upang umatake kay Gong Ziyu. Sa ganoong paraan, naglaban ang dalawa na nagdulot ng takot sa grupo ng mga bagong kasal. Si Gong Ziyu ay hindi kasing galing ni Yuan Chui, kaya mabuti na lamang at mabilis na naharang ni Jin Fan, kundi na hindi malaman kung ano ang magiging kalagayan ni Gong Ziyu. Nagpakawala si Gong Yuan Chui ng nakalalasong pampasabog na nalanghap ng buong grupo ng mga bagong kasal. Alam ni Yun Weishan na nalason siya, kaya gusto niyang mabilis na kumilos, ngunit pinigilan siya ng isang dalaga. Sa sandaling iyon, isang bagong kasal mula sa grupo ang lumapit upang pigilan si Gong Ziyu at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mamamatay tao ng Wufeng. Si Gong Yuan Chui ay ayaw iligtas si Gong Ziyu kaya sinabi niyang gawin ng mamamatay tao ang gusto niya. Nang aatake na sana ang babae, nakahabol si Gong Huanyu at nailigtas si Gong Ziyu sa isang palad. Ang nahuling mamamatay tao ay si Zheng Nanyi na itinalaga ng Wufeng upang paslangin ang Gongmen. Ang pagkakahuli sa kanya sa pagkakataong ito ay nagpabago sa kanya bilang isang ginyapig sa pagsubok ng lason ni Gong Yuan Chui. Naglagay si Han ng isang uri ng lason na bagong gawa sa kanyang katawan. Hindi ito nagdulot ng agarang kamatayan, ngunit dahan-dahang kinain ang katawan na nagdulot sa kanyang mas masahol pa sa kamatayan. Sa sandaling iyon, naalala ni Zheng Nanyi ang mga salita na ipinagkatiwala sa kanya ni Han si bago pumasok sa Gongmen. Ang misyon sa pagkakataong ito ay naprotektahan niya ang isa pang mamamatay tao, at ang taong iyon ay walang iba kundi ang dalagang humawak sa kamay ni Wei Shan kanina. Dahil sa labis na pagmamahal kay Han handa siyang tapusin ang misyon at protektahan ang dalagang iyon hanggang sa huling hininga. Naalala ni Gong Ziyu ang nangyari kagabi at galit na galit, talagang sobra ang ginawa ni Gong Yuan Chui. Napakalakas ng paghawak sa braso kaya sobrang sakit ngayon. Biglang may naalala si Gong Ziyu kaya nagmadali siyang pumunta sa silid ng mga babae upang hanapin si Yun Wei Shan. Ayaw siyang papasukin ng mama, ngunit sino ba ang makakapigil sa kanya? Ang maliit na ninunok si Yao Zuzong ng Gongmen. Sa muling pagkikita kay Yun Wei Shan, nagbago ng kaunti ang damdamin ni Gong Ziyu. Ibinigay niya pabalik ang maskara kagabi kay Gong Ziyu at hindi rin nakalimutang magpasalamat sa kanyang pagliligtas na nagpadahan-dahan sa pamumula ng mukha ni Gong Ziyu. Nang makita niya ang tagapaglingkod na nagdadala ng isang tasa ng gamot para kay Yun Wei Shan, nang inumin na niya sana ito ay dali-dali siyang pinigilan ni Gong Ziyu. Ang amoy ng gamot ay medyo kakaiba at tiyak na may problema ang gamot na ito. Tinawag ng pinuno ang tatlong tao kagabi upang magkita-kita upang ayusin ang lahat. Sa pagtatagpo, agad niyang sinaway si Gong Ziyu. Malinaw na palagi siyang bastos kumilos, ngunit akala niya matalino siya, laging padalos-dalos na nagdudulot ng gulo at nagpapahawak sa iba na ayusin ang kalat. Ang naunang sinabi niya na gusto niyang patayin ang lahat ng mga bagong kasal ay isa lamang dahilan. Alam ng lahat ang tungkol dito, ngunit hindi sinabi kay Gong Ziyu. Ang dahilan ay ang pagmamadali niya na magdulot ng gulo. Sino ang mag-aakalang maglalakas loob? Si Gong Ziyu na itakas ang buong grupo. Ayos lang na pinagalitan dahil nasanay na rin siyang mapagalitan. Sa pagkakataong ito, dinala pa niya ang tasa ng gamot ni Yun Wei Shan upang isumbong na kusang binago ni Gong Yuan Chui ang mga sangkap at tiyak na may iba pang plano. Inakala niyang nakagawa siya ng malaking kabutihan, ngunit ang pinarusahan ay siya pala mismo. Totoo na binago ni Gong Yuan Chui ang reseta ng gamot, ngunit iyon ay utos ng pinuno. Sa loob ng ilang taon, ang nakalalasong hangin sa kanilang Gongmen ay lumalaki ng lumalaki kaya kinailangan nilang i-operate ang gamot upang labanan ito. Ang pagbanggit sa bagay na ito ay tumama sa sensitibong bahagi ng pinuno. Itong si Gong Ziyu ay walang ginawa kundi maglaro at magsaya at hindi nag-aalala tungkol sa mga bagay ng Gongmen kaya pati ang bagay na ito ay hindi niya alam. Dahil gusto niyang maglaro at magsaya, mas mabuting umalis na siya at huwag nang bumalik pa. Bagamat pinalayas niya ang kanyang anak, hindi rin komportable ang pinuno sa kanyang kalooban. Tanging si Madam Uji lang ang makakapagpayo sa kanya. Alam niya na bagamat madalas siyang sumisigaw at nagagalit kay Gong Ziyu, ang anak na lalaki na ito ay palaging nasa kanyang puso. Kung sa bagay, bata pa si Gong Ziyu, sa susunod, hindi mas magiging mahinahon kung mag-uusap kayong mag-ama ng dahan-dahan. Ngayon ang araw ng medikal na pagsusuri para sa mga bagong kasal na pumasok pa lamang sa Gongmen. Ang nakalalasong hangin sa Gongmen ay napakakapal na madaling makaapekto sa kakayahan nilang magkaanak, kaya lahat ng mga bagong kasal ay binibigyan ng espesyal na pampalakas araw-araw. Pagkatapos suriin ang kalusugan, tindig at hitsura, magsisimula na ang mama sa pamamahagi ng mga card sa mga bagong kasal. Kung sino man ang makatanggap ng gintong card ay may mataas na posibilidad na mapili upang maging asawa ng batang pinuno. Ang nakatanggap ng gintong card ngayon ay sina Yun Wei Shan at Jiang Xiaoshu. Sa seremonya ng pagpili ng bagong kasal, pumasok si Gong Huanyu at nang makita niya si Yun Wei Shan na may gintong token, ngumiti siya. Inakala ni Wei Shan na siya ang pipiliin, ngunit hindi inaasahan, si Gong Huanyu ay lumingon at pinili si Jiang Xiaoshu. May magandang impresyon si Gong Huanyu kay Wei Shan, ngunit pinili ang iba dahil inakala niyang si Yun Wei Shan ay nasa puso ng kanyang nakababatang kapatid na si Gong Ziyu. Lumabas si Gong Ziyu upang uminom ng alak, ngunit sarado na ang mga pintuan ng Gongmen ngayong gabi, kaya nakaupo na lang siya sa isang sulok ng hagdanan at nagmumukmo. Sa sandaling iyon, dumating ang kabayo ni Gong Xiangju at ang kanyang maringal at kahangahangang hitsura ay ganap na naiba sa pagiging pabaya ni Gong Ziyu. Pagdating pa lang ni Gong Xiangju, nagmadali siyang makipagkita sa pinuno na labis na nasisiyahan sa kanyang pamangkin. Dahil sa kanyang talento at mataas na kasanayan sa martial arts, iginagalang siya ng Jiang Humundo ng mga mandirigma at si Gong Xiangju ang
pinakaprominente para sa posisyon ng bagong pinuno, bago pa man si Gong Huanyu. Pagbalik pa lang niya, narinig na niya ang tungkol sa paglusot ng mamamatay tao ng Wu Feng sa Gongmen sa ilalim ng pangalan ni Binibining Zeng ng pamilya Zeng. Agad na inatasan ng pinuno si Gong Xiangju na imbestigahan ng lubusan ang bagay na ito sa gabi ring iyon. Si Yun Weishan ay lubos na nag-alala dahil kung hindi siya napili, hindi bagki mabibigo ang misyon. Nang gabing iyon, pumunta si Yun Weishan sa silid ni Xiang Guanqian. Tila nakilala na ng dalawa ang pagkakakilanlan ng isa-ki-isa. Ngunit hindi nila inaasahan na may isa pang tao sa silid, si Jiang Xiaoshu. Nagbuhos si Xiang Guanqian ng isang tasa ng tsaa para kay Yun Weishan, ngunit nang makita niyang sumenya siya, hindi ininom ni Weishan, bagkus ay tinapik lang niya ng 3 beses ang tasa at ibinigay kay Jiang Xiaoshu. Masarap na ininom niya ito nang hindi alam na nang kumatok si Yun Weishan, palihim siyang naglagay ng lason mula sa kanyang nail polish doon. Si Gong Ziyu, na umiinom ng alak, ay biglang tinawag pabalik upang makipagkita agad sa mga matatanda. Hindi niya alam kung paano nagkaroon sa karwahe ng kanyang pinsan na si Gong Zishang, ang pinuno ng Xianggo. Nag-away ang dalawa na parang aso di pusa sa buong biyahe, kaya gustong-gusto ng tumalo ni Jin Fan palabas ng karwahe. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa Gongmen ngayong gabi, at ito ang tanda na pumanaw na ang pinuno ng pamilya. Mabilis na naghalughog ang mga gwardya sa silid ng mga babae. Biglang napansin ni Xiang Guanqian si Yun Weishan na nakasuot ng ilay sa bubong. Kaya sininyasan niya itong pumasok sa kanyang silid at inilipat ang atensyon ng mga gwardya sa ibang lugar. Sumugod ang mga gwardya sa silid ni Xiang Guanqian upang inspeksyonin si Yun Weishan. Sa sandaling iyon, nakita lang nila siyang nakahiga sa kama na may mukhang puno ng mga sugat. Nag-iingat pa rin ang mga gwardya, kaya binaliktad nila ang kanyang paa upang inspeksyonin. Ang resulta ay nakita lang nila si Yun Weishan na walang saplot. Buti na lang at mabilis siyang naghubad ng lahat ng damit, kaya hindi na bunyag ang gamit ng mamamatay tao at matagumpay siyang nakalampas sa pagsubok na ito. Sumunod si Gong Ziyu sa utos upang makipagkita sa mga matatanda. Pagdating pa lang niya ay nakita na niya na ang lahat ay mukhang seryoso. Binabasa ang anunsyo tungkol sa agarang paghirang ng pinuno. Doon lang nalaman ni Gong Ziyu na sabay na may nangyari sa kanyang ama at nakatatandang kapatid. Ayon sa patakaran ng pamilya Gong, ang pinakamalapit na kamag-anak sa Gongmen ang agarang magmamana ng posisyon ng pinuno kung may mangyari. Tiningnan ni Gong Ziyu ang kanyang ama na wala ng hininga at hindi niya ito matanggap, ngunit ang biglaang sitwasyon ay pumilit sa kanya na maging matapang. Sa sandaling inukit sa kanyang likod ang panunumpa ng pinuno, alam niyang mayroon siyang malaking responsibilidad na protektahan ang buong Gongmen, gaya ng itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Sa libing ng kanyang ama at kapatid, si Gong Ziyu ay labis na nalungkot dahil sabay niyang nawala ang kanyang pinakamatibay na sandigan. Nang marinig ni Gong Yuanchui ang balita na si Gong Ziyu ang naging pinuno, hindi niya ito matanggap at agad na nag-ingay. Sa kanyang paningin, ang tanging karapat-dapat na humalili ay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Gong Xiangju. Ngunit kahapon nang mangyari ang insidente, wala si Gong Xiangju kaya si Gong Ziyu ang sumunod. Si Gong Ziyu ay labis na nagdadalamhati, nakaupo sa malamig na panahon, naalala niya ang bawat alaala niya kasama ang kanyang ama at nakatatandang kapatid. Nang pumanaw ang kanilang ina, nangako ang kanyang nakatatandang kapatid na mananatili siyang kasama niya magpakailanman. Ngunit bakit ngayon ay napako ang kanilang pangako? Nakaupo sa harap ng kabaong ng 2 tao sa buong gabi, sa wakas ay nag-isip ng matino si Gong Ziyu. Mula noon, hindi niya pinansin ang posisyon ng pinuno. Ngunit ngayon na wala ng sinuman ang Gongmen na mapagkakatiwalaan niya, kailangan niyang gawin ang lahat at ang unang bagay ay ang hanapin ang salarin na pumatay sa kanyang ama at nakatatandang kapatid. Nagpunta si Gong Ziyu upang hanapin si Madame Wu Jie. Siya ang nakadiskubre ng insidente ng gabing iyon. Ibinigay niya kay Gong Ziyu ang buntot ng soro. Ito ay isang regalo na espesyal na inihanda ng kanyang ama, ngunit hindi pa naibibigay sa kanya. Nang gabing iyon, siya ay nasa tabi ng matigas na pinuno, naghahanda ng tsaa. Ngunit sa kalagitnaan, dinala ni Gong Huanyu ang nahuling bagong kasal at gustong makipag-usap. Nang siya ay bumalik, nakita niya ang 3 tao na nag-aaway ng matindi. Nang tawagin niya ang mga tao, wala nang nabuhay sa kanilang 3. Si Gong Ziyu ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba dahil sa martial arts ng kanyang ama at nakatatandang kapatid. Hindi sila matatalo ng babae at silang 3 ay namatay dahil sa lason. Ang mga tao sa Gongmen ay umiinom ng Baikao Rui Essence ng 100 halaman sa buong taon upang protektahan laban sa lahat ng uri ng lason. Bakit walang epekto ang araw-araw na pag-inom ng kanyang ama at nakatatandang kapatid? Tiyak na si Gong Yuanchui ang gumawa ng paraan sa Baikao Rui. Tiyak na imbestigahan niya ang bagay na ito hanggang sa huli. Si Yun Weishan ay pumunta upang makipagkita kay Xiang Guanqian. Alam na nila ngayon ang tunay na pagkakakilanlan ng isa-ki-isa. Nasa iisang panig na sila ngayon at kailangan nilang umasa sa isa't-isa upang makumpleto ang misyon. Si Xiang Guanqian, na mas mataas ng isang antas kay Yun Weishan, ay nasa antas ng mag-host, kaya pakiramdam niya ay napakatanga ni Yun Weishan. Noong isang araw, sumenyas siya na ang tasa ng tsaa ay walang lason, ngunit nagkamali ng intindi si Yun Weishan at naglagay ng lason para inumin ni Jiang Xiaoshu. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay mabilis na itapon ang lason sa kanyang kuko. Kung hindi, kapag nag-imbestiga ang mga tao ng Gongmen, tapos na siya. Kahapon, nang lumabas si Yun Weishan upang magmanman, nalaman niya na si Gong Ziyu ang humalili bilang pinuno. Ngayon na nalason si Jiang Xiaoshu, malaki ang posibilidad na si Xiang Guanqian ang makakuha ng gintong token.
Ngunit sinadya niyang magkaroon ng sipon sa pagsusuri ng kalusugan dahil ang target ni Shang Guanqian ay hindi ang pinuno kundi si pangalawang ginoo ng Gong, si Gong Xiangju. Ang susunod na target ni Yun Weishan ay si Gong Ziyu, ngunit wala siyang alam tungkol sa kanya. Nagbigay si Shang Guanqian sa kanya ng isang pahiwatig mula pagkabata. Si Gong Ziyu ay kulang sa pagmamahal ng ina at madalas na sinisigawan ng kanyang ama, kaya alam ni Yun Weishan kung saan siya aatake. Kung magtatagumpay, magiging mapayapa ang kanyang buwan. Bago sila pumasok dito, pinilit silang inumin ang itlog ng Ban Yufei hating buwan na langaw. Kapag ang langaw na ito ay naging parasitiko sa katawan, kung hindi uminom ng panlunas tuwing kalahating buwan, ang katawan ay sasaktan na parang sinasaktan. Sinadya ni Yun Weishan na magpalutang ng ilaw na bulaklak upang magbigay ng mensahe sa labas para sundan siya ni Gong Ziyu. Sa sandaling ito, ginamit niya ang emosyonal na paraan na sinasabing namimiss niya ang kanyang mga mahal sa buhay at gustong umuwi. At ang ilaw na bulaklak na ito ay ipinadala sa kanyang pumanaw na ama upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Nang marinig ito ni Gong Ziyu, hindi na siya nag-inat at nais siyang pakawalan. Sabay na umupo at nagkwentuhan sina Gong Ziyu at Yun Weishan. Umiyak siya habang ikinukwento na nawawala ang kanyang ama nang maglayag siya sa dagat. Nagpalutang siya ng ilaw na bulaklak dahil gusto niyang malaman ng kanyang ama sa kabilang buhay ang damdamin ng kanyang anak na babae. Sa pagkakita kay Yun Weishan na puno ng luha, naramdaman ni Gong Ziyu ang labis na pagkakasala. Ibinigay niya ang panyo at hindi tumigil sa pag-alo sa kanya upang tumigil sa pag-iyak. Nang sila ay aalis na sana, nakakita siya ng kahina-hinalang bagay. Hindi bagi sinabi ng tagapaglingkod na nalason siya, bakit wala siyang bakas sa kanyang mukha. Agad na sinabi ni Yun Weishan na uminom siya ng tsaa kasama si Jiang Xiaoshu sa silid ni Shang Guanqian noong nakaraang gabi. Nagkaroon lang siya ng bahagyang alerhiya habang hindi niya alam kung bakit mas malala ang kay Jiang Xiaoshu. Napansin ni Gong Ziyu ang abnormalidad kaya ginais niyang pumunta sa silid ng mga babae upang inspeksyonin ang silid ni Shang Guanqian. Nagulat ang lahat nang makita si Yun Weishan na kasama si Gong Ziyu, ngunit hindi ito mahalaga. Ang gusto niyang malaman ngayon ay kung mayroon pa bang iba bukod kay Shang Guanqian na palihim na nagpasok ng sangkap ng gamot sa Gongmen. Ang resulta ay natagpuan niya ang pulbos ng gamot sa silid ng isa pang dalaga. At iyon ang lason na pulbos mula sa kuko ni Yun Weishan. Binalak niya at ni Shang Guanqian na itapon ito noong nakaraan, ngunit hindi nila alam kung saan ito ilalagay. Nagkataon na narinig ni Yun Weishan noong nakaraan na ang dalagang iyon ay maihika, kaya palihim siyang nagdala ng gamot, kaya palihim niyang inilagay ang pulbos ng lason sa silid ng dalagang iyon. Upang patunayan na iyon ay gamot lamang sa hika, ininom ng dalagang iyon ang lahat sa harap ng lahat, ngunit ang resulta ay biglang nagkaroon ng maraming pantal ang kanyang mukha. Agad na tinukoy ni Gong Ziyu na siya ang salarin at ipinadala ang mga tao upang mabilis siyang ilabas ng Gongmen. Tungkol naman sa tsaan ni Shang Guanqian, wala siya ngayon kaya nag-alok si Yun Weishan na siya na mismo ang susubo. Si Gong Ziyu, na may pagmamahal sa mga bulaklak at jade mahinahon at may magandang impresyon kay Weishan, ay pansamantalang naniwala sa kanya. Kailangan na lang niyang hintayin ang pagbabalik ni Shang Guanqian upang tanungin ang pinagmulan. Si Shang Guanqian ay palihim na lumabas buong araw para pumunta sa medikal na klinika. Ang kanyang layunin ay hanapin si Gong Xiangju. Sa harap ni Gong Yuanchui, sinabi ni Shang Guanqian na kinikilala lang niya si Gong Xiangju bilang pinuno, kaya gusto niya siyang sundan. Ang resulta ay narinig ni Gong Xiangju ang lahat mula sa likod ng kurtina. Upang paniwalaan siya, ipinakita pa niya ang isang jade pendant na pagmamay-ari mismo ni Gong Xiangju. Nagpunta ulit si Yun Weishan sa silid ni Shang Guanqian. Ngayong araw, ang paghihiwalay nila ay halos nagbunyag ng kanilang sikreto. Tiyak na si Yun Weishan ang mananalo kay Gong Ziyu at si Shang Guanqian naman ay tiwala rin kay Gong Xiangju. Kung pareho silang mapili, para na rin silang nasa dalawang magkaibang panig at sa huli, magiging kalaban din sila. Hindi na nagpaliwanag pa si Yun Weishan at umalis pagkatapos uminom ng tsaa. Ngunit ang pagbaliktad niya ng tasa ng tsaa sa mesa ay nagpaalala kay Shang Guanqian sa mga mataas na antas na guro sa Wufeng. Nalaman ni Jin Fan at Gong Zishang na nag-imbestiga tungkol sa Baikao Rui na posibleng napalitan ang mga sangkap ng gamot. Hindi sinasadyang nakita nila ang isang tagapaglingkod na palihim na sinusunog ang isang balutan ng gamot at dinala ito kay Gong Ziyu para imbestigahan. Tiyak na mayroong nakialam sa Baikao Rui ng pinuno at batang pinuno. Nagtipon ang mga matatanda at nais na mabilis na pumili ng bagong kasal sina Gong Ziyu at Gong Xiangju. Agad na nagsalita si Gong Ziyu na nagbibiro na pipiliin ni Gong Xiangju ang mga tira-tira na hindi na niya kailangan. Ngunit hindi inaasahang na unang nagsalita si Gong Xiangju na sinabing gusto niyang piliin si Shang Guanqian. Dumating ang mga gwardya upang imbitahan sina Shang Guanqian at Yun Weishan na nagdulot ng inggit sa iba pang mga dalaga. Tumingin si Gong Ziyu kay Yun Weishan nang may kaunting hiya. Malinaw na mayroon na siyang magandang impresyon sa dalaga. Sa harap ng bulwagan, tiwala si Gong Ziyu na si Yun Weishan ang tama para sa kanya dahil 5 beses na siyang nagtangkang umalis sa Gongmen, kaya titiyak na hindi siya isang nakatagong mamamatay tao. Samantalang si Gong Xiangju naman ay pinili si Shang Guanqian dahil lang sa ganda nito na agad namang sinagot ni Gong Xiangju. Nang marinig ang sinabi ni Gong Ziyu, napansin niya na ngayon lang, ibig sabihin basay, matagal na niyang napapansin ang bawat kilos ni Shang Guanqian.
Ang binitiwang salita ay nagpangiti kay Yun Weishan na tumingin ng diretsyo kay Gong Ziyu at ang tingin na ito ay nagdulot ng labis na kaba sa binata na parang nahuli ng asawa na nagselos. Hindi pa rin mapakali si Gong Xiangju sa pagkakakilanlan ng dalawang bagong kasal, kaya di nagbigay siya ng mungkahi na ipinta ang kanilang mga larawan at ipadala sa kanilang mga bayan upang kumpirmahin. Kung mayroon lamang isang maliit na pagkakamali, agad silang parurusahan. Ang bagay na ito ay nagdulot ng labis na pag-aalala kay Yun Weishan, ngunit si Xiang Guanqian ay mukhang kalmado. Ang kanyang pagkakakilanlan ay inayos na noon pa, kaya ginamit niya ang dahilan na siya ay nagkasakit at lumipat, at ginugol ang oras na iyon sa pagsasanay sa Wufeng, kaya kung hindi siya makilala ng kanyang mga kapitbahay. Mayroon siyang ganap na nakakumbinsing dahilan. Si Yun Weishan naman ay labis na nag-alala. Bago siya umalis, isang pangungusap lang ang sinabi sa kanya ni Han Yasi na kailangang palaging igiit niya ang kanyang pagkakakilanlan at wala ng ibang paghahanda. Sa gitna ng pag-aalala ni Yun Weishan na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nag-alok si Xiang Guanqian sa kanya ng isang plano. Kung mabunyag ang lahat, kunin niya siya bilang bihag upang makatakas sa Gongmen. Ngunit ang katotohanan ay, anuman ang maging resulta ng plano na ito, si Xiang Guanqian pa rin ang makikinabang. Kung sakaling makatakas si Yun Weishan, mamamatay pa rin siya sa kamay ng Wufeng, at kung mahuli siya ng mga tao ng Gongmen, para na rin nilang napuksa ang lahat ng espiya ng Wufeng, at dahil doon, hindi na rin paghihinalaan si Xiang Guanqian. Naghahaponan ang dalawa ng tawagin sa malaking bulwagan. Hindi inaasahang makakakita si Gong Xiangju ng mga resulta sa wala pang 3 araw. Ang pagkakakilanlan ni Xiang Guanqian ay walang problema gaya ng inaasahan, ngunit si Yun Weishan ay hindi inaasahang inimbestigahan. Ang insidente bago ang kasal kung saan nilooban ang kanyang pamilya, ngunit hindi niya iniulat ay nagdudulot ng pagdududa. Ngunit ginamit niya ang dahilan na natatakot siya sa masamang kapalaran, kaya ayaw niyang palakihin ang issue. Nakalampas siya sa pagsubok na ito, ngunit sinabi ni Gong Xiangju na walang nakakakilala sa kanyang bayan. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Xiang Guanqian ang kanyang kamay, senyas na atakihin siya. Ngunit naalala ni Yun Weishan ang mga paalala ni Han Yasi sa kanya, na anuman ang mangyari ay dapat niyang igiit ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya, itinulak niya ang kamay ni Xiang Guanqian, at matatag na sinabing siya si Yun Weishan, at kung hindi siya nakikilala ng mga tao sa kanyang bayan, tiyak na may problema. Ang tiwala ni Weishan ay nakatulong sa kanya na makalusot sa pagsubok. Ang hindi pagkilala ay gusto lamang siyang subukan ni Gong Xiangju, at kung hindi matatag si Yun Weishan, matagal na siyang nalantad. Sa sandaling ito, pinahuli ni Gong Ziyu ang peking katiwala sa bulwagan, at sinabing natagpuan na niya ang pumatay sa kanyang ama at kuya, at walang iba iyon kundi si Gong Yuanchui. Umakyat ang peking katiwala sa bulwagan at inihayag na si Gong Yuanchui ang nag-utos na palitan ang gamot sa Baikaozui, dahilan upang mawalan ito ng bisa laban sa lason. Nang magtanong pa sana ang lahat, biglang naghagis ng tubo ng nakalalasong usok ang peking katiwala upang tumakas. Nang makita si Xiang Guanqian na kumikilos, biglang sumenya si Yun Weishan, at nagkunwari silang dalawa na nawalan ng malay upang hindi sila mabunyag. Pagkahiga pa lang niya, may isang kamay na sumalo sa kanyang ulo at naglagay ng antilason na tableta sa kanyang bibig. Nang mawala ang nakalalasong usok, napatay din ang peking katiwala ng nakatagong sandata ni Gong Yuanchui. Gustong magpatuloy sa pagtatanong si Gong Ziyu at nagmungkahi na ikulong si Gong Yuanchui upang ipagpatuloy ang investigasyon. Gusto sanang protektahan ni Gong Xiangju ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit wala siyang magagawa kundi sumang-ayon sa kahilingang ito. Magpapatuloy siyang mag-imbestiga sa salarin upang mailabas si Gong Yuanchui. Natagpuan ni Gong Xiangju ang token ng Wufeng sa silid ng peking katiwala. Naginuha siya na ang pagpatay kay Gu Zairen ay ginawa ng Wufeng, at iminungkahi sa matatanda na palayain si Gong Yuanchui. Nagkataon, ang pangyayaring ito ay tugma sa narinig ni Yun Weishan at Xiang Guanqian sa Wufeng. 20 taon na ang nakalipas, matagumpay na nakapasok ang isang tao mula sa Wufeng sa Gongmen at nagpadala ng lihim na liham na nagsasabing magkakaroon ng bagong pagpili ng nobya pagkaraan ng 20 taon. Na nagkataon namang pareho ng panahon kung kailan sila nakapasok. Mula noon, lahat ng mga disipulo na pumasok sa Wufeng ay pawang mga babae upang hintayin ang araw na isasakatuparan ang planong ito. Ngunit ang nagpadala ng liham ay hindi na muling nagpakita, kaya nakilala lamang siya sa pangalang walang pangalan. Dahil sa insidente, naghinuha si Yun Weishan at Xiang Guanqian na ang peking katiwala ang walang pangalan sa alamat. Nais ni Gong Xiangju na alisin ang posisyon ni Gong Ziyu bilang Zairen tagapamahala, ngunit hindi pumayag ang mga matatanda na sirain ang mga panuntunan. Ngunit ayon sa patakaran, ang taong magiging Zairen ay dapat makapasa sa pagsubok ng 3 teritoryo sa New, at maliban kay Gong Huanyu na namatay na, tanging si Gong Xiangju lamang ang nakatapos nito. Kung gusto niyang kilalanin at igalang siya ng buong puso, kailangang tapusin din ni Gong Ziyu ang pagsubok ng 3 teritoryo sa loob ng 3 buwan. Nagpasya si Gong Ziyu na patunayan ang kanyang sarili upang mapanatili ang posisyong Zairen. Ang layunin niya ay magkaroon ng kapangyarihan upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang kuya at ama. Ngunit ang pagsubok ng 3 teritoryo ay lubhang mapanganib.
na si Gong Xiangju at Gong Huanyu ay halos magkasakit upang makalusot. Huwag na itong isipin pa, ang kailangan munang gawin ay pumunta sa Nuan Women at Pavilion para sunduin si Yun Weishan at dalhin sa Ugonggu Palace kasama niya. Sa kabilang banda, pinasundo din ni Gong Xiangju si Xiang Guanqian kay Gong Yuanchui, ngunit paglakad pa lamang ng 2 hakbang ay natisod na siya kay Gong Yuanchui at sinamantala niyang kunin ang nakatagong sandata sa baywang nito. Paglabas pa lang ng dalawa sa Nuan ay nakasalubong na nila si Gong Ziyu na susunduin si Yun Weishan at hindi pa nakakalimutang magbitaw ng panunudyo na hindi niya kailanman kikilalanin si Gong Ziyu bilang siren. Paglakad pa lamang ng ilang sandali, nagdahilan si Xiang Guanqian na naiwan niya ang kanyang mga gamit. Gustong bumalik para kunin, pinahintay si Gong Yuanchui doon. Ngunit sa katunayan, bumalik siya para siya sa atin ang sandatang kinuha niya. Matagal nang sinabi ni Hanyasi sa kanya na ang mga nakatagong sandata sa Gongmen ay laging mailason at pinayuhan siyang balutan ng wax ng kandila ang kanyang daliri bago niya ito hawakan. At marami ang nakuha ni Xiang Guanqian sa pagkakataong ito. Nang handa na siyang umalis ay nakasalubong niya si Yun Weishan na naghahanda ng umalis kasama si Gong Ziyu. Muli siyang nagparinig at pinasuri sa kanya ang kanyang mga gamit at bago umalis ay hindi nakalimutang mag-iwan ng palihim na senyas para paalalahanan si Weishan. Nang makita ni Yun Weishan ang senyas, agad siyang bumalik sa kanyang silid upang suriin, ngunit wala siyang nakita. Naalala niya agad na sinabi ni Hanyasi na ang senyas na iyon ay tumutukoy sa direksyon, kaya kung walang anuman sa silid, siguradong kailangan niyang bigyang pansin ang daan. Pagkatapos magkunwaring kinuha ang kanyang mga gamit, bumalik si Xiang Guanqian kay Gong Yuanchui. Nais niyang mag-iwan ng nakatagong sandata sa kanya, ngunit nakawala ito sa kanyang kamay, kaya nagkunwari siyang walang nangyari at sumama sa kanya pabalik sa Juegongju Palace. Sa unang pagdating sa Juegong, talaga namang namangha siya. Napakalaki ng palasyo ngunit walang ni isang tao. Ang dahilan ay hindi gusto ni Gong Xiangju ang ingay kaya pinabalik niya ang lahat ng mga tagapaglingkod at maaari lamang silang lumabas kung kailangan niya. Nasuya si Gong Yuanchui sa pananabik na tingin ng dalagang ito na gustong makita ang kanyang kuya at nagtaka kung ano ang ibang layunin niya sa paghahanap ng lahat ng paraan upang makapasok dito. Nagbigay si Gong Yuanchui ng isang lason na od upang subukan siya. Sapat na sabihin niya ang kasinungalingan at maglalabas ito ng lason na magpapatay sa kanya. Kaagad na umatras si Xiang Guanqian sa takot, ngunit upang makalusot sa pagsubok na ito, naglakas loob siyang hawakan ang uod at nangilid ang luha sa kanyang mga mata habang sumusumpa na hindi siya masisiyahan kay Gong Xiangju. Sa pagkakataong ito, itinuring siyang mapalad na pinayagang makalusot, ngunit hindi pa rin inalis ni Gong Yuanchui ang kanyang pagdududa sa kanya. Nang gabing iyon, nag-iisa si Xiang Guanqian sa kanyang silid na lubhang maingat. Sinubukan niya ang lahat ng pagkaing dinala at hindi nakalimutang siya sa atin ang bawat sulok. Ngunit bago pa siya nakagawa ng ibang pagkilos, nagpadala na si Gong Yuanchui ng mga gwardya upang halughugin ang buong silid niya. Natuklasan lang niya na nawawala ang kanyang bag ng nakatagong sandata, na noong hapon ay sadya siyang natisod sa kanya, kaya tiyak na siya ang kumuha. Naghanap ang mga gwardya sa lahat ng dako, ngunit wala pa ring makita, kaya iginiit ni Gong Yuanchui na halughugin ang katawan nito. Sa sandaling iyon, si Xiang Guanqian ay nangilid ang luha habang nakatingin kay Gong Xiangju. Pakiramdam niya ay iniinsulto siya. Isang dalagang tagapaglingkod na hindi pa ikinakasal ay hahalughugin ang katawan, nararapat ba iyon? Ngunit pinili pa rin ni Gong Xiangju na magtiwala sa kanyang kapatid at hinayaang halughugin siya. Ang resulta ay natagpuan ang isang bag na tela, ngunit ang laman nito ay hindi ang nakatagong sandata ni Gong Yuanchui, kundi isang piraso lamang ng jade. Sa sandaling ito, tumakbo ang gwardiya at nagulat na natagpuan na ang bag ng nakatagong sandata ni Gong Yuanchui na pinulot ni Gong Ziyu sa tabing ilog at pinadala dito. Ang buong eksena kanina ay dahil sa tulong ni Yun Weishan. Sinundan niya ang palihim na senyas na iniwan ni Xiang Guanqian sa daan at natagpuan ang bag ng nakatagong sandata at nagkunwari siyang walang alam at ibinigay kay Gong Ziyu dahil inakala niyang nalaglag niya ito. Kung hindi dahil sa kooperasyong ito, tiyak na hindi magiging ligtas si Xiang Guanqian kay Gong Yuanchui. Nang gabing iyon, hindi inalis ni Gong Xiangju ang tingin niya sa Jade na matagal nang nasa tabi niya. Sinabi ni Xiang Guanqian na ilang taon na ang nakalipas ng siya ay ginugulo ng mga magnanakaw. Nagkataong dumaan si Gong Xiangju at iniligtas siya at nalaglag ang piraso ng jade na ito. Mula noon, isinumpa niyang ibibigay ang kanyang sarili bilang kabayaran. Nagkataon lamang na dumaan si Gong Xiangju, ngunit para kay Xiang Guanqian, malaking utang na loob iyon dahil tinulungan siyang mapanatili ang kanyang dangal. Naalala niya ang malalim na pagtingin nito habang sinasabi na handa siyang manatili sa tabi niya habang buhay at nagsimulang magulo ang kalooban ni Gong Xiangju. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Yun Weishan kaya lumabas siya upang maglakad-lakad at samantalahin na rin upang magmanman ng direksyon. Ngunit hindi inaasahang paglakad pa lamang ng ilang hakbang ay nakasalubong na niya si Gong Ziyu na nagmamasid din sa tanawin sa labas. Nag-usap ang dalawa habang nakaupo sa ilalim ng buwan. Naalala ni Yun Weishan ang mga tao habang pinagmamasdan ang tanawin at lumuha ng maalala ang kanyang yumaong nakababatang kapatid na si Yunke. Ibinigay niya pabalik kay Gong Ziyu ang buntot ng soro na ibinigay niya kanina na nagpaalala rin sa kanya ng kanyang ama at kung paanong ang kanyang kamusmusan noon ay nagdulot ng matinding paghihirap sa kanyang ama. Ang ilang salita ng pag-alo ni Yun Weishan ay tila nagpagaling sa mga sugat sa nakaraan ni Gong Ziyu. Nang makita ang mabait na binata sa kanyang harapan, naisip niya ang sinabi ni Xiang Guanqian na kung balang araw ay matutuklasan ni Gong Ziyu na siya ay espiya
kapangyarihan ng Wu Feng na pumunta doon upang ipahamak ang buong Gongmen. Hindi niya alam kung paano magbabago ang tingin nito. Tiyak na hindi na ito magiging malumanay at mainit tulad ng sandaling ito. Ngayon ang araw na kailangang umalis ni Gong Ziyu patungo sa likod ng bundok upang isagawa ang pagsubok ng tatlong teritoryo. Si Yun Weishan ay parang isang masintahing asawa na inihanda ang lahat ng bagahe para sa pag-alis ng kanyang asawa upang kumuha ng pagsusulit tulad ng damit, merienda at lahat ng gamot ay handa na. Naghanda pa siya ng isang espesyal na sachet upang ilagay niya sa tabi niya. Ang puso ni Gong Ziyu ay hindi mapigilang maging mainit sa pagkakita kay Yun Weishan na abala sa paghahanda para sa kanya. Ngunit hindi niya alam na inihanda niya ang lahat ng ito upang markahan ang amoy at sundan ang landas nito. Oras na para umalis ngunit ayaw pa ring umalis ni Gong Ziyu. Inutusan niya si Yun Weishan na maghintay sa kanya at kapag bumalik siya, maghahanda na silang magpakasal. Matapang na humakbang si Gong Ziyu sa pinto sa likod ng bundok, sinimulan ang paglalakbay upang makalusot sa tatlong teritoryo upang maging karapat-dapat sa kanyang posisyong siren. Mula nang umalis si Gong Ziyu, hindi mapakali si Jin Fan, kaya nagtanong si Yun Weishan kung alam ba nito na mapanganib ang unang pagsubok. Sumumpa si Jin Fan na hindi niya sasabihin ang lihim na ito, kaya ginamit lamang niya ang kilos upang sumagot at nalaman niyang susuriin ng unang pagsubok ang panloob na lakas na lubhang mapanganib sa buhay. Sinabi ni Yun Weishan na gusto niyang makipaglaban kay Jin Fan at kung mananalo siya, kailangan niyang humanap ng paraan upang makapasok siya sa likod ng bundok upang protektahan si Gong Ziyu. Pagkatapos makipaglaban kay Yun Weishan, natuklasan ni Jin Fan na hindi siya mahina gaya ng kanyang anyo at sa katunayan ay magkatumbas sila. Ngunit ang martial arts na ginamit niya ay ang estilo ng espada ng Wu Feng, kaya naghinala siyang isa siyang espiya at nagtangkang patayin siya. Ngunit si Yun Weishan ay handa na. Sinabi niyang ang estilo ng espada na ito ay natutunan niya mula sa kanyang ama na umalis sa King Shan sect. Ang kanyang ama ay isang mangangalakal. Isang araw ay iniligtas niya ang isang babae mula sa King Shan sect na umalis sa sekta na puno ng sugat dahil tinutulan ang kanyang pag-ibig sa ibang lalaki. Dahil sa pagliligtas ng kanyang ama, ipinasa sa kanya ang martial arts na ito. Si Jin Fan ay lubhang nag-iingat ngunit si Gong Zishang sa tabi niya ay naantig sa kwento ng kanyang hipag at sinabing tiyak na totoo ito. Sa kabilang banda, pagpasok pa lang ni Gong Ziyu sa kuweba ay nasalubong na niya si Yu Zhanglao Elder Yu na naghihintay. Gusto niya siyang tulungan na makarating ng maayos sa unang pagsubok. Si Gong Ziyu ay isang mabait at inosenteng bata kaya mahal siya ng lahat ng nasa Gongmen. Ngayong sinubok ni Gong Ziyu ang tatlong teritoryo, tiyak si Yu Zhanglao na matagumpay siyang makakalusot at sa oras na iyon ay siya mismo ang magbibigay ng damit ng Ziren sa kanya. Paglabas pa lang niya sa kuweba, nakarating si Gong Ziyu sa isang lugar na puno ng niebe. Nakita niya ang isang batang lalaki na nagtitimpla ng tsaa. Ngunit kahit 2 beses niyang kausapin, ay hindi pa rin ito sumasagot, kaya sumuko na lamang siya at nagpatuloy sa paglalakbay. Ang susunod na tao ay tila mas masigla at tinatawag siyang Xu Gong Ziyang Master Xu, na apo ni Xu Zhanglao Elder Xu, at ang kanilang lahi ay matagal nang naninirahan sa likod ng bundok kaya bihira silang nababanggit. Dinala ni Xu Chongzi Snow Insect ang bagahe ni Gong Ziyu sa silid, ngunit hindi pa rin umimik, hinayaan na lang siyang gawin ang gusto niya. Sa labas ng Gongmen, inihanda na ni Jin Fan ang lahat ng gamit ni Yun Weishan para pumunta sa likod ng bundok. Nang gabing iyon, nagkunwari siyang hinahanap si Xu Gongzi at hinikayat ang isang gwardiya na umalis at pagkatapos ay sumunod naman ang pagganap ni Gong Zishang. Tumili ng malakas si Gong Zishang at napilitang sumama si Jin Fan sa natitirang gwardiya upang hanapin siya. Sinamantala ni Yun Weishan ang pagkakataon na makapasok, ngunit hindi madaling lusutan ang unang hakbang gaya ng inaakala niya. Ang buong kuweba ay puno ng mga bitag at ang amoy na iniwan niya kay Gong Ziyu ay matagal nang nawala. Dinala ni Xu Chongzi at Xu Gongzi si Gong Ziyu sa unang pagsubok na nasa likuran lamang ng silid kung saan siya naroroon. Ang pagsubok ay simple lamang buksan ang lihim na kahon sa ilalim ng lawa, ngunit ang lawa ay puno ng malamig na lotus. Ang katawan ni Gong Ziyu ay sadyang malamig at takot sa lamig, kaya tiyak na mahihirapan siyang malampasan ang pagsubok na ito. Paglabas pa lang ni Gong Xiangju at Gong Yuanchui sa silid aklatan ay nakita nilang puno na ng kulay ang Juegong. Nagpadala si Xiang Guanqian ng mga tao upang magtanim ng mga azalea sa buong Juegong. Nang makita si Gong Xiangju, agad siyang tumakbo sa tuwa, ngunit malamig siyang tinanong nito kung bakit hindi siya lumuhod. Nadama ni Xiang Guanqian ang kalungkutan at gusto niyang lumuhod, ngunit hinawakan niya ang kamay nito, kaya hindi siya makaluhod at hindi rin makatayo ng maayos. Malamig si Gong Xiangju at sinabi na masyado siyang nag-iisip sa ibig sabihin ng kanyang mga salita. Umiiyak si Xiang Guanqian sa kalungkutan at sinabing aalisin niya ang lahat ng mga bulaklak sa hardin, ngunit sinabi ni Gong Xiangju na ang kailangan lang niya ay puting azalea at umalis. Ang mga tagapaglingkod na nakarinig nito ay nagulat. Ang kanilang Panginoon ay dati ay palaging sinasabi na hindi kailangan o huwag na. Ito ang unang pagkakataon na nagbukas siya ng bibig at nagsabi na kailangan niya ng puting azalea. Mula nang dumating si Ginang Xiangguan, talagang naging ibang tao, si pangalawang Ginoong Gong. Tinitigan ni Gong Ziyu ang
nagielong lawa, ngunit hindi alam kung paano lulusutan. Napakaraming maiinit na damit ang inihanda ni Yun Weishan para sa kanya, ngunit hindi niya kayang isuot at sumisi. Ngunit habang tinitingnan niya, lalo siyang naging pamilyar. Noong bata pa siya ay minsan siyang naligaw sa isang napakalamig na lugar na may ganito ring mga lotus na bato, kaya pala ay nakarating na siya sa lugar na ito noong bata pa siya. Naghanap ang magkapatid na Gong Xiangju kay Madame Uji upang mag-usap tungkol sa isang bagay. Upang mapabagsak si Gong Ziyu, mayroon na lamang isang paraan malaman ang tunay niyang pagkakakilanlan, at ang taong pinakamahusay na nakakaalam nito ay si Madame Uji dahil siya ang pinakamalapit na tagapaglingkod ng ina ni Gong Ziyu noon. Nangako si Gong Xiangju na bibigyan niya ng kalayaan si Madame Uji na umalis sa Gongmen kung tutulungan niya itong patunayan ang tunay na pagkakakilanlan ni Gong Ziyu, at maaari siyang pumunta sa kanya anumang oras kapag naalala na niya ang nakaraan. Sa loob ng ilang araw, malaking bahagi ng panloob na lakas ni Gong Ziyu ang naubos sa paghahanap ng paraan upang malampasan ang pagsubok na ito, ngunit nabigo siya. Salamat sa pag-aalaga ni Su Chongzi at Su Gongzi, buhay pa rin siya. Nakarinig si Gong Ziyu ng ingay ng labanan sa labas, kaya lumabas siya upang tingnan. Ang nakikipaglaban kay Su Chongzi ay walang iba kundi ang kanyang magiging asawa, si Yun Weishan. Nang makita na hindi kalaban ni Yun Weishan si Su Chongzi, nagmamadaling lumabas si Gong Ziyu upang pigilan ang labanan at protektahan siya. Sinabi niyang siya ang gwardyang AQ Green Jade na nagdala ng gamit sa kanya, ngunit hindi kaagad naniwala si Su Chongzi at pinahanap sa kanya ang AQ. Nang nag-aalangan pa si Gong Ziyu kung paano haharapin ang sitwasyon, inilabas ni Yun Weishan ang AQ ng gwardya. Ito ang inihanda ni Jin Fan para sa kanya. Pinayuhan siya na dalhin ang Jade na ito at sabihin siya ang gwardyang AQ sa tabi ni Gong Ziyu kung sakaling may masamang mangyari. Gusto ni Su Gongzi na ayusin ang ibang silid para kay Yun Weishan, ngunit hindi mapakali si Gong Ziyu. Sinabi niyang ito ang kanyang mapapangasawa, kaya maaari siyang manatili kasama niya sa silid na iyon. Ang mga salita niyang ito ay nagpataranta kay Yun Weishan at napatingin siya ng matagal kay Gong Ziyu. Tinitigan ni Gong Ziyu si Yun Weishan na parang ngayon lang sila nagkita at isinalaysay nito ang tungkol sa kanyang pakikipaglaban kay Jin Fan para makapasok doon. Hindi siya kinilala nito bilang Ziren Furen tagapamahala, the wife, kaya ibinigay sa kanya ang Jade na iyon at pumasok bilang isang gwardya. Nang marinig ni Gong Ziyu ang Ziren Furen, hindi niya napigilan ang ngiti. Sinabi niya sa babae na painitin muli ang lugaw dahil nagugutom na ang kanyang Ziren Furen. Ngunit hindi pa man umiinit ang lugaw ay nagsimula na namang manukso si Gong Ziyu. Sinabi niyang gusto niyang sindihan ang buong silid upang makita ng mas malinaw ang mukha ni Yun Weishan na nagpakahiya sa babae at nagpaalis sa kanya sa lugar. Nang makita si Gong Ziyu na nagluluto ng lugaw, hindi sinasadyang naalaala niya ang sinabi niya kay Yun Ke noon. Kung aalis siya sa Wufeng, maghahanap siya ng taong magmamahal sa kanya at mamumuhay sila ng tahimik sa isang payapang lugar, kumakain ng simpleng gulay at lugaw araw-araw, ngunit masaya. Ang tagpong iyon ay nagaganap ngayon sa harap ni Yun Weishan. Nagbigay si Gong Ziyu sa kanya ng isang mangkok ng mainit na lugaw at sinabi na mula ngayon ay hindi na niya hahayaang magdusa pa ang babae. Ang mga salitang ito ay nagpaiyak kay Yun Weishan. Wala pang nagpakita ng ganito kainit na pagmamahal sa kanya. Habang nalulunod sila sa kaligayahan, nakatanggap sila ng masamang balita. Misteryosong namatay si Yu Sanglao Elder Yu at kailangang bumalik agad ang Ziren. Hindi pa tapos si Gong Ziyu sa pagsubok. Kung aalis siya ay matatalo siya, ngunit pinili pa rin niyang bumalik. Sinabi ng kanyang ama na ang responsibilidad ng Ziren ay alagaan ang pamilya at ngayong may nangyari sa bahay ay hindi siya maaaring hindi umuwi. Pagdating niya ay nakita niyang nagtipon na ang lahat sa malaking bulwagan at may marka pa ng mamamatay tao sa larawan. Ang gumawa nito kay Yu Sanglao ay walang iba kundi ang walang pangalan Wuming ng Wufeng Set. Pagbalik ni Yun Weishan sa kanyang silid ay nakita na niya si Xianggu Anqian na naghihintay na. Sinabi pa niya na hinalughog niya ang kanyang aparador at natagpuan ang panyo na ikinagulat niya at natakot siyang baka may natuklasan siyang lihim. Ipinabatid ni Xianggu Anqian sa kanya na namatay na si Yu Sanglao at ang gumawa nito ay ang walang pangalan. Hindi tulad ng kanilang hulaan kanina, ang walang pangalan ay hindi ang peking katiwala kundi isang ibang tao na nagtatago sa loob ng Gongmen. Nagpulong ang mga matatanda kasama si Gong Ziyu at ang magkapatid na Gong Xiangju upang talakayin kung paano haharapin ang kaso ni Yu Sanglao. Gusto sanang si Gong Xiangju na ang hahawak sa bagay na ito, ngunit simula noong kaso ng peking katiwala ay hindi na siya pinaniwalaan ni Gong Ziyu at ginamit niya ang kanyang posisyon bilang Ziren upang tutulan ito. Ngunit ginamit ni Gong Xiangju ang dahilan na umalis siya sa tatlong teritoryo nang hindi pa tapos ang pagsubok. Napatunayan nito na siya ay natalo at kailangang isuko ang posisyon ng Ziren. Ginawa namang dahilan ng mga matatanda na mahalaga ang bagay na ito, kaya nilabag nila ang panuntunan at hindi isinama si Gong Ziyu. Nang makita ito ni Gong Xiangju, ay gusto rin niyang labagin ang panuntunan. Nagbigay siya ng 10 araw upang mahanap ang walang pangalan. At sa loob ng 10 araw na iyon, kailangan ding tapusin ni Gong Ziyu ang pagsubok. Kung hindi ay kailangan niyang ibigay ang posisyon ng Ziren sa taong may kakayahan. Kung hindi sasang-ayon ang mga matatanda sa mungkahi na ito ay ituturing silang paboritismo, kaya ginapilitan silang pumayag. Ang app ni
Liu Zhanglao ang humalili sa posisyon dahil sa biglaang pagkamatay nito. Ang taong ito ay si Yu Gongxiao Master Yu na siyang tumulong kay Gongxiao sa pagsubok ng gamot noong una. Pumunta si Gongxiao kay Yun Weishan, humingi ng tulong upang makalampas sa pagsubok na ito. Sinabi niyang narinig niya kay Jin Fan na susubukin ang panloob na lakas, kaya ang kailangan lang gawin ni Gongxiao ngayon ay sanayin ang kanyang panloob na lakas. Hindi niya sinabi na akala niya ay paligsahan sa paglangwi ito, talagang isang bata. Bago umalis, tinawag siya ni Gongxiao ng Chiyun na ikinagulat ni Yun Weishan dahil ito ay tila pangalan ng pusa. Ngunit tapat na sinabi ni Gongxiao na gusto niya ang iyon na nagpamula sa mukha nito sa hiya. Nagpunta si Shang Guanqian kay Gong Shangju at nag-alok na tulungan siyang kiskisin ang tinta at nag-usap din sila tungkol sa kahulugan ng ibang uri ng bulaklak. Tinanong niya kung alam nito ang kahulugan ng azalea. Siyempre, may intensyon siyang itanim ang mga ito. Gusto ni Shang Guanqian na ipakita na ang kanyang damdamin ay palaging para sa kanya, kaya nagtanim siya ng maraming azalea. Gusto sana ni Gong Shangju na paalisin siya, ngunit lumambot ang puso niya nang marinig ang mga salitang iyon at pinatira siya upang ipagpatuloy ang pagkiskis ng tinta para sa kanya. Pagkagising ni Gongxiao, nakita niya si Yun Weishan sa tabi ng kanyang kama. Ang totoo ay pumunta siya noong gabing iyon upang tanungin siya ng ilang bagay. Ngunit hindi inaasahang nasaksihan niya ang pag-ensayo nito sa pamamagitan ng pagbabad sa sarili sa batya ng yelo hanggang sa himatayin. Sa sandaling ito, naibalik ang katinuan ni Gongxiao. Nakita ba nito ang totoo ng Sam sa kanyang likod o hindi? Nakita man niya ang lahat, ngunit nagkunwari siyang walang nakita at pinadala niya ang tagapaglingkod upang dalhin siya palabas. Saka pa lamang nakahinga ng maluwag si Gongxiao. Sabay silang umupo at nag-usap kung paano lulusutan ang pagsubok na ito. Si Gongxiao ay sadyang takot sa lamig mula nang ipanganak at talagang walang paraan upang tiisin ang lamig sa ilalim ng nagielong lawa. Sa sandaling ito, naalaala niya noong bata pa siya na pinilit siya ng kanyang ama na mag-ensayo sa ilalim ng niebe nang walang pahinga. Nagalit siya noon sa kanyang ama kung bakit napakahigpit nito sa kanya. Isinalaysay naman ni Yun Weishan ang tungkol sa kanyang pamilya. Mayroon siyang isang banayad na ina. Ngunit nang pumanaw ang kanyang ama, napilitang maging mas mahigpit ang kanyang ina habang mag-isang nagtataguyod sa pamilya. Ngunit ang layunin lamang ay upang mapabuti ang kanilang mga anak. At ito mismo ang iniisip ng yumaong Ziren. Ang pilitin siyang mag-ensayo sa ilalim ng niebe ay paghahanda para sa pagsubok na ito. Nagiging mahirap lang ito dahil hindi pa nakukumpleto ni Gongxiao ang kanyang pagsasanay. Matapos mag-isip-isip, may natuklasan si Yun Weishan na isang mahalagang punto. Kung hahayaan niya ang kanyang katawan na gumana ng kusa, lalabanan nito ang lamig. At mayroon lamang isang paraan ang gumamit ng lason na cold-based hand sindu. Akala niya ay nakaisip na siya ng magandang ideya. Ngunit si Gongxiao ay uminom na ng Baikao Zhui na panlaban sa lahat ng uri ng lason. Bukod pa rito, maraming nangyayari sa Gongmen kamakailan. Hindi ba hindi nararapat na gamitin niya ang lason? Ngunit mabilis na tumango si Gongxiao bilang pagsang-ayon. Basta makakalusot siya sa pagsubok na ito, susubukan niya ang lahat. Gusto sanang gumawa ng lason si Yun Weishan, ngunit ang Palace of Poisons ay pinamamahalaan lamang ni Gong Yuanchu. Tiyak na pahihirapan niya silang dalawa. Ibinigay ni Gongxiao sa kanya ang mapa ng Gongmen. Kung susundin niya ang daang ito ay maiiwasan niya ang mga gwardiya. At isa pa, siya na ngayon ang Ziren. Sabihin lang niyang sinusunod niya ang kanyang utos at walang sinuman ang makakapigil sa kanya. At sa pagkakataong ito, talagang nakakuha ng malaking benepisyo si Yun Weishan. Nakagawa rin siya ng gamot na panlaban sa init ng katawan na dulot ng kalahating buwan na uod. Ngayon palang nakuha ang mapa ng ruta sa loob ng palasyo. Madaling nakarating si CCV Sam sa klinika upang maghanap ng mga halamang gamot. Naalala niya ang reseta na itinuro ni Jason Hakim upang pansamantalang sugpuin ang half moon na lason. Nagtagumpay siyang magluto ng isang bote ng gamot. Hindi pa siya nakakaalis nang makasalubong niya agad si Kung Vinye. Determinado siyang pahirapan siya at hindi siya payagan umalis. Pinilit pa siyang gumamit ng nakalalasong od upang sabihin ang katotohanan. Ang mga munting panggugulo na ito ay hindi makakapagpahina kay CCV Sam. Kaya naman, pinilit niya itong uminom ng kalahati ng bote ng gamot bilang patunay na pampakalma lamang ito. Upang makalabas ng madali, wala siyang nagawa kundi inumin ito sa harap niya. Mabuti na lang at ang gamot na ito ay angkop sa kanyang katawan, kaya walang anumang reaksyon si CCV Sam. Dalawang hakbang pa lang ang nalalakad niya nang bigla siyang inatake ni Kung Vinye mula sa likuran. Hindi siya madaling palalampasin ito. Mabilis na nakaiwas si CCV Sam, ngunit hindi siya karibal ni Kung Vinye. Nang malapit na siyang saksakin ang talim, mabilis na sinalo ito ni Kung Iyi. Mula sa Kung hanggang dito, palihim siyang sumusunod upang protektahan siya. Natatakot na may mangyari kay CCV Sam. Ang aksyon na ito ni Kung Biki ay nagpainit sa kanyang puso. Kaya pala, palaging may tao sa likuran niya na nagpoprotekta sa kanya mula sa panganib. Pagkatapos makuha ang laso na yelo mula kay CCV Sam, mabilis na umalis si Kung Biki upang ipagpatuloy ang pagsubok. Inutusan niya si Kim Vles na manatili at bantayan si Foodlith dahil madalas itong nakikipagkita kay Kung Bidenjik kamakailan. Nang araw na iyon, pumunta si Kim Vles para hanapin si Foodlith, ngunit matagal siyang tumawag at walang tugon. Pagpasok niya sa silid, wala siyang nakitang kahina-hinala, kaya umalis
umalis na lang siya. Nagtago si Kung Vinyefei malapit doon at nang makitang umalis na si Kim Vil, lumabas siya, ngunit mabilis na nag-abang si Kim Vil sa pinto. Naglaban silang dalawa, pumunta si Kung Vinyes para hanapin ang medical na record ni Lan Fudli. Hindi siya pinayagan ni Kim Vies na magtagumpay kaya gusto niyang agawin ito. Ang resulta ay napunit ang medical na record at bawat isa ay maihawak na kalahati. Ang medical na record na ito ay maaaring magpatunay sa pagkakakilanlan ni Kung Ii, kaya gustong-gusto itong makuha ng bawat panig. Gusto sanang ibigay ni Kim Vie ang kalahati ng dokumento kay Kung Ii Didens para pangalagaan, ngunit hindi siya mukhang mapagkakatiwalaan, kaya nanatili na lang ito sa kanya para mas ligtas. Alam ni si Vie Sam ang madalas na pagbisita ni Si Fudis kay Kung Bidens Jake dahil sa pagkakakilanlan ni Kung Ii, kaya hinanap niya ito upang makipag-usap. Pagkabukas pa lang niya ng pinto at pagpasok sa silid, inatake siya ni Si Fudis at hindi na siya nakaiwas, at ang galaw na ito ay napakapamilyar, kaya naisip ni Vie Sam ang mga galaw na madalas gamitin ng Wu Feng. Kagagawa lang ni Si Fudis na mawala ng isang napakahalagang bagay, kaya sino man ang pumasok sa silid ay pinaghihinalaan na niya. Nang makita niyang hindi kahina-hinala si Vie Sam, umupo silang dalawa upang mag-usap. Sinabi ni Si Fudis na nawawala ang isang item, ngunit hindi niya alam kung sino ang kumuha. Ang item na ito ay napakahalaga dahil maaari itong makaapekto sa posisyon ng tagapamahala ni Kung Ii. Ito ang medical na record ni Lan Fudit noong araw. Kung mahulog sa kamay ni Kung Bideng Jik ang medical na record, wala nang taka si Kung Ii. Si Vie Sam ngayon ang magiging asawa ni Kung Ii kung tapat siya sa binata. Kailangan niyang pag-isipan kung paano haharapin ang susunod na hakbang. Lihim na nakikinig si Tiden Quanfen sa labas sa pribadong usapan nina Kung Bideng Jake at Kung Vinye. Nang madiskubre, tumayo siya at sinabing handa siyang gawin ang anuman para kay Kung Ii Tinsin. Kung nagtitiwala si Kung Ii Tinsin, hayaan siyang magsagawa ng misyon na ito. Ayaw ni Kung Vinye kay Tiden Quanfen, kaya hindi niya nais ibunyag sa kanya. Ngunit may iba namang iniisip si Kung Ii Tinsin sa kanyang puso. Kung gusto niyang patunayan ang kanyang katapatan, pumunta siya sa Akung at dalhin ang kalahating medical na record dito. Dapat niyang tandaan kung ano ang dapat basahin at kung ano ang hindi dapat makita ay hindi niya dapat buksan. Tinitingnan ni Kung Ii ang nagielong ibabaw ng lawa at nag-aalangan siya. Ngunit sa sandaling ito, hindi na siya maaaring matakot. Upang maprotektahan ang buong palasyo, tiyak na kailangan niyang kumumpleto ang pagsubok ng 3 lamba, at ito ang unang balakid pa lang. Nilunok ang laso na yelo na inihanda ni Vie Sam. Nagtipo ng lakas si Kung Ii at tumalon sa nagielong lawa. Malamig ang tubig sa lawa, ngunit habang lumalalim, unti-unting umiinit. Ang init na iyon ay maaaring maging komportable, ngunit madali ring magdulot ng pagkakalunod. Sa sobrang paghahangad, lalong lumulubog hanggang sa maubusan ng hininga at hindi na makaahon. Taya ni Tuit Tiren si na mapagtatagumpayan ni Kung Ii ang pagsubok na ito. Siya ay isang mabuting tao at umaasa siyang magiging matatag siya upang maging pinuno na magpoprotekta sa buong palasyo. Nang malapit na sa ilalim ng lawa, halos naubusan na ng hininga si Kung Ii. Kung aahon siya ngayon, masasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Kaya naman, nagpatuloy siyang sumisid ng malalim at nang mayakap niya ang kahon, ay siya ring pagkaubos ng kanyang hininga. Habang lumulubog si Kung Ii, may isang kamay na yumakap sa kanya, nagbigay ng hangin upang magising siya, at iyon ay si Vie Sam. Nang makakuha ng hangin si Kung Ii, agad siyang lumangway paakyat sa pampang, at nang matapos niya ang pagsubok, naubusan din ng hininga si Vie Sam at nawalan ng malay. Pagkagising ni Vie Sam, nakita niya ang sarili na nakahiga ng maayos sa kama, at maingat pang inabutan siya ni Kung Ii ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Tiningnan niya ang mga labi nito at naalala ang sandaling magkasama silang nagtagumpay sa pagsubok. Nang malapit nang lumubog si Vie Sam, mabilis niyang iniabot kay Kung Ii ang isang lubid, at nang makaahon siya, ginamit niya iyon para hilahin siya. Sa pagkakita kay Vie Sam na walang malay, wala nang nagawa si Kung Ii, kundi bigyan siya ng teeth. Nang magdilat siya ng mata, hindi niya napigilan ang sarili at hinalikan siya, at nagyakapan silang dalawa ng matagal. Pagbalik ni Vie Sam sa bundok, nakita niya si Tiden Quanfen na naghihintay na sa kanyang silid. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit tinakot siya na tulungan siyang makuha ang kalahati ng medical na record. Ayaw sanang gawin ito ni Vie Sam, ngunit tinakot siya nito. Ang antas ni Tiden Quanfen ay mas mataas kaysa kay Vie Sam. Ang kanyang misyon ay mas binibigyang halaga, kaya si Vie Sam ay maaari lamang sumunod at hindi makakapaglaban. Ang bagay ay kasalukuyang hawak ni Kim Vil, ngunit siya ay maingat at hindi nagpapakita ng anumang butas. Kung makikipaglaban sila ng direkta ay tiyak na hindi mananalo. Kaya ang tanging paraan ni Vie Sam ay gamitin si Kung Ii Tideds bilang patibo. Gumawa siya ng kakanin at dinala kay Kim Vil. Pagkatapos ay pumunta at sinabi kay Kung Ii Tideds na nalason si Kim Vil, kaya pumunta ito sa kanyang silid upang umiyak. Sinamantala ni Vie Sam ang kaguluhan at kinuha ang
bagay sa bulsa ng damit ni Kim Ji at mabilis itong ibinigay kay Kidid Quantin. Matagumpay na natapos ni Kidid Quantin ang misyon kaya labis na nasiyahan si Kim Ji Tinsing. Talagang hindi ordinaryo ang babaeng pinili niyang maging asawa. Nang huminahon si Kim Ji, napagtanto niya na may kakaiba sa pangyayari, ngunit ang kalahati ng medical na record ay wala na. Sigurado siyang si Stevie Sam ang gumawa ng kalokohan kaya di pinuntahan niya ito upang kausapin. Bagamat isipilit na hindi inaamin ni Stevie Sam, alam ni Kim Ji na siya ang nagpatibong sa kanya. Sayang ang pagtitiwala ng pinuno sa kanya, ngunit ginawa niya ang bagay na ito na nagbanta sa buhay nito. Kung may mangyari kay Kung Bifi, wag na siyang mangarap pang mabuhay. Inutusan ni Kim Ji ang mga gwardiya na ikandado ang pinto at ikulong si Stevie Sam sa silid at walang sinuman ang pinapayagang lumapit kahit isang hakbang. Madaling napagtagumpayan ni Kung Bi ang unang pagsubok kaya ipinasa ni Tuit Tirent Yi sa kanya ang lihim na sining ng martial arts ng pamilya Tuye. Ngunit ang istilong ito ng espada ay hindi madaling matutunan ng sinuman kahit si Tuit Senti ay umabot ng 7 taon bago makumpleto. Hindi nagtiwala si Kung Bi sa sarili niya, wala siyang ginawang tama mula pa noong bata. Ang posisyon na ito ng pinuno ay hindi mapupunta sa kanya kahit sa susunod na buhay kung hindi dahil sa pagkakadiskubre ng kanyang kuya. Ngunit hindi niya alam na inayos na ng kanyang ama ang lahat para sa kanya simula pa noong bata. Si Kung Bi ang anak na pinaka-inaasahan niya. Ang pinakamalinaw na patunay ay ang pag-aayos na sundan siya ni Kim Viet mula pa noong bata. Si Kim Vil ay dating Hongyu Guard na may pinakamataas na ranggo sa loob ng palasyo. Ngunit noong araw na iyon, pinilit siya ng dating pinuno na isuko ang kanyang posisyon na mahirap niyang nakamit at maging isang Luyu Guard upang protektahan si Kung Bihi. Bumalik si Kung Bihi mula sa bundok na puno ng kagalakan. Ngunit pagpasok niya sa palasyo at hindi niya nakita si Wei Sam na sumalubong sa kanya, labis siyang nalungkot. Sa huli, nalaman din ni Kung Bihi ang tungkol sa pakikipagsabwatan ni Si Fude at si Wei Sam upang ibigay ang medical na record ng kanyang ina. Hinanap niya si Food This, ngunit ayaw siyang makita nito, kaya tumayo na lang si Kung Bihi sa labas at nagsalita ng malakas. Mula pa noong bata, inalagaan na siya nito na parang sarili niyang anak. Ano man ang maging desisyon ng tiyahin, hindi siya magagalit o magdaramdam. Pumunta ulit si Kung Bihi sa silid ni Wei Sam. Malinaw na naka-unlock na ang pinto, ngunit ayaw niyang pumasok. Tinanong ni Kung Bihi si Wei Sam kung ano ang ipinangako sa kanya ni Kung Bidinjik. Handa siyang ibigay ang anuman, ngunit ang isinukli ay ang pananahimik nito. Labis na nasaktan si Kung Bihi. Marami siyang gustong sabihin sa kanya habang pabalik, ngunit ngayon ay tila wala na siyang pagkakataon. Bagamat hindi na nakalock ang pintuan na ito, nakalock naman ang kanyang puso at ang susi ay hawak ni Wei Sam. Ayaw nang magsalita pa ni Kung Bihi, kaya iniwan na lang niya ang kahon ng brocade sa harap ng pinto at umalis ng maisakit sa damdamin. Ito ang souvenir na pinagsikapan niyang dalhin para sa kanya. Alam niyang madalas siyang umiinit kaya hindi siya nagdalawang isip na magdala ng isang tipak ng yelo dito. Nang makita ang regalo, naintindihan ni Wei Sam ang pagmamahal ni Kung Bihi at tanging ang pag-iyak na walang boses lang ang nagawa niya. Tiningnan ni Foodvit ang silid kung saan nanirahan noon si Lan Foodvit at nang makita ang larawan na nakasabit sa dingding, hindi niya maiwasang alalahanin ang unang araw na pumasok siya sa palasyo. Naalala niya ang mga araw na kasama niya si Lan Foodvit sa pag-aalaga kay Kung Bihi. Ang lahat ay magagandang alaala at oras na para magdesisyon siya kung pipiliin niya ang kalayaan o ang pagmamahal. Ngayon ang araw ng pagpupulong ng mga matatanda upang ayusin ang issue sa pagkakakilanlan ni Kung Bihi. Nakaupo siya sa silya ng pinuno ng may dignidad, ngunit walang anumang kagalakan sa kanyang loob. Ano man ang piliin ng tiyahin ay tatanggapin niya ang resulta. Dinala ni Kung Bidinjik ang medical na record ni Lan Foodvin, kung saan malinaw na nakasaad na si Kung Bi ay isinilang sa tamang oras at hindi premature. Ibig sabihin, nagbuntis na siya bago pumasok sa palasyo. Si Kung Bi ay hindi talaga dugo ng pamilya Gong at narito rin si Foodvin na naglingkod kay Lan Foodvin at maaari siyang tumestigo. Labis na nagtagumpay si Kung Bidinjik, ngunit ang sinabi ni Foodvin ay agad na pumawi sa ngiti sa kanyang labi. Sinabi niya na ang medical na record na ito ay hindi kailan Foodvin, ang natitirang kalahati ay nawawala. Si Kung Bihi ay tunay na isinilang ng premature at may dugo ng pamilya Gong. Agad nagpadala ng mga tao ang mga matatanda upang halughugin ang buong klinika at ang resulta ay nawawala rin ang medical na record ng isa pang ginang. At iyon ay ang ina ni Kung Bidinjik. Siya at si Lan Foodvin ay magkababayan at magkapareho ng apelyido kaya nagkamali sa medical na record. Sa harap ng lahat, muling nakiusap si Foodvin sa mga matatanda na kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Kung Bihi. Sa loob ng mahigit 20 taon, lagi siyang pinagdududahan at nakaranas ng maraming kawalan ng katarungan. Dahan-dahan at nag-aalangan na naglakad si Wei Sam patungo sa pintuan ng palasyo. Pumasok siya rito para makamit ang kalayaan. Ngayon ay ibinigay na ni Kung Bihi ang kalayaan na iyon sa kanya, ngunit ang puso ni Wei Sam ay ayaw nang umalis. Dahan-dahan siyang naglakad at nang malapit na siya sa tarangkahan ng palasyo, ay narinig niya ang malakas na pagtawag sa kanyang pangalan. Nagmamadaling tumakbo si Kung Bihi at niyakap siya na siya ang hindi nagtiwala sa kanya. Ngayon na nakalantad na ang katotohanan, hindi siya nagtaksil kay Kung Bihi at hindi niya siya hahayaang lumayo kahit isang hakbang. Labis na
na masaya si Kung Bii dahil ang dalawang taong minamahal niya ay ginawa ang lahat upang protektahan siya. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit napakalamig ng kanyang ina sa kanyang sariling anak. Noong taong iyon, pumunta si Kung Beng-i sa Jiangnan upang supilin ang mga asasin. Aksidenteng nakilala ang ina ni Kung Bii. Sinabihan niya itong kalimutan ang nakita nito ngayon. Ngunit siya ang nagdala nito sa kanyang puso. Simula noon tanging ang imahe lamang ng natatakot na babae ang nasa isip niya. Hanggang sa araw na pumili siya ng asawa, nagkataon na ang napili ay si Lan Fudi na matagal na niyang hinahangad. Para kay Kung Beng-e, ito ay isang itinakdang kapalaran, ngunit para kay Lan Fudi, ito ay isang sumpa dahil may iba na siyang lalaki sa kanyang puso. Nang makita niya na laging malungkot ang kanyang asawa, ipinatawag niya si Ithi upang samahan ito at si Ithi mismo ang nakasaksi sa malungkot na relasyon ng dalawa. Ginawa ni Kung Beng-e ang lahat upang ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Lan Fudi, ngunit malamig siyang tumalikod. Simula noon, hindi na rin siya naglakas loob na magpakita ng pagmamahal at inakala naman nito na pinili lang siya nito pansamantala, kaya lalong lumalim ang hindi nila pagkakaintindihan. Hanggang sa isinilang si Kung Bii, kahit mahal niya ang kanyang anak, hindi pa rin niya makalimutan ang nakaraan at hindi niya alam kung paano haharapin ang bata. Nang marinig niya na tinawag ng iba ang kanyang anak na anak sa labas, tanging ang pagbigay lang ng maskara sa bata ang nagawa niya. Pinayuhan niya ang anak na maging matapang at huwag umiyak. Hanggang sa nagkasakit si Lan Fudi at namatay, nanatili pa rin sa puso niya ang imahe ng kanyang minamahal sa kanyang bayan. Ang mag-amang Kung Bii ay hindi na makakapasok pa sa kanyang puso. Pagbalik mula sa bulwagan, nanatiling malamig ang mukha ni Kung Biden-jik at ikinulong ang sarili sa silid. Hindi pinayagan ang sinuman na lumapit. Si Kung Vinyef, na karaniwang maingay ay naging tahimik at umupo sa isang sulok. Lihim na nakita ni Tidegi Kwanfin si Kung Biden-jik na patuloy na nakatingin sa panyo na may hugis tigre, kaya tinanong niya si Kung Vinyef. Lumabas na ang panyo na iyon ay pag-aari ng nakababatang kapatid ni Kung Biden-jik, ang kanyang sariling kapatid. Labis na mahal ni Kung Biden-jik ang kanyang nakababatang kapatid at binigyan pa ito ng isang maliit na espada na laging dala nito upang magsanay ng fencing kasama niya. Ngunit 0 taon na ang nakalipas, parehong pinatay ng Gu Feng ang kanyang ina at ang kanyang nakababatang kapatid. Ito ang sakit na bumabagabag kay Kung Biden-jik habang buhay. Naglakas loob si Tidegi Kwanfin na pumasok sa silid ni Kung Biden-jik at nang aayusin na sana niya ang mga basag na piraso. Nagulat siya sa sigaw nito kaya nasugatan siya sa kamay. Sinabihan siya ni Kung Biden-jik na lumapit sa kanya. Naglagay ng gamot sa dumudugong sugat, ngunit sinadya niyang idiin ng malakas kaya hindi na nakayanan ni Tidegi Kwanfin at umiyak. Alam ni Tidegi Kwanfin na malungkot siya, kaya nagbigay siya ng ilang mga salita ng pag-alo. Itinuro ng kanyang ina noong bata siya na kapag sinabi mo ang iyong kalungkutan ay gagaan ito. Ngayon, gusto niyang maging kasama niya, maaari siyang makipagbahagi sa kanya upang hindi na siya maging malungkot. Malamig pa rin ang mukha ni Kung Biden-jik, ngunit pinakinggan niya ang lahat ng sinabi nito, ngunit hindi siya sumagot. Sinabihan lang siya na pumunta sa klinika upang ipatingin ang kanyang sugat. Ngunit ang klinika ay pinamamahalaan ni Kung Vinyef at hindi iyon lugar na basta-basta na lang mapupuntahan, kaya kinuha ni Kung Biden-jik ang kanyang tanda at ibinigay sa kanya. Sa pamamagitan nito ay malaya siyang makakakilos sa palasyo. Dumating na ang 1 araw, ngunit hindi pa rin nahanap ni Kung Biden-jik kung sino si Uming. Sabi niya, ang taong pinaghihinalaan niya ay si Fudi. Ang pagpatay kay Nguyen Thi Lo ay walang gwardiya sa lugar na iyon. Ang taong makakalapit sa kanya nang walang pag-iingat ay si Fudi lamang. Wala siyang alibi kaya lalo pang nagiging tama ang hinala. Hindi na kayang tiisin ni Kung Bii na patuloy na mapagdudahan ang kanyang tiyahin. Pumunta siya ngayon upang aminin ni Kung Biden-jik na hindi siya nakahanap kay Wuming sa loob ng takdang oras. Ngunit hindi rin niya nalampasan ang 3 balakid sa pagsubok, kaya tabla ang 2 panig. Sinabi ni Kung Biden-jik na hindi siya titigil sa paghahanap kay Wuming. Patuloy niyang imbestigahan si Fudi upang maranasan ni Kung Bii ang pakiramdam ng pagtataksil ng isang minamahal. Muling dumating ang oras ng pagkalat ng half moon na lason, kaya napilitan si Sam na pumunta sa klinika upang kumuha ng ilang halamang gamot para makaraos, ngunit hindi siya pinapasok ng gwardiya. Sa kabilang banda, si Tidegi Kwanfin ay malayang nakapasok sa klinika dahil sa tanda na ibinigay sa kanya ni Kung Biden-jik. Wala nang pagpipilian si Sam kaya nag-iwan siya ng pahiwatig para puntahan siya nito. Dumating na ang deadline para sa pagpapalit ng panlunas, ngunit walang paraan si Tidegi Kwanfin upang makalabas at makapagbigay ng impormasyon. Hindi siya makawala sa paningin ni Kung Biden-jik, kaya nakipag-usap na lang siya kay Sam. Ginamit niya ang tanda upang makapasok si Sam sa klinika at kapalit nito ay kailangan siyang tulungan nito na ilipat ang koleksyon na ito upang makakuha ng panlunas. Ang koleksyon na ito ni Tidegi Kwanfin ay ang istruktura ng lihim na armas ni Kung Vinyef. Ito ay isang lihim na sandata ng palasyo na tiyak na ikasisiya ng Gu Feng. Ngayon ay Lantern Festival. Hinanap ni Sam si Kung Bii
Tiden, at nagbigay ng pahiwatig na mayroon silang alamat sa kanyang bayan. Kung makakapaglakad ka kasama ang iyong minamahal na may hawak na parol at tinitingnan ang buwan sa kalye, magiging matagumpay ang inyong relasyon at ang bagay na ito ay tumama sa damdamin ni Kung Bihi Tiden. Nagkunwari siyang gusto niyang ipagdiwang ang pagtatagumpay ni Kung Bihi sa unang balakid, kaya gusto niyang lumabas at ipagdiwang ang Lantern Festival. Ngunit hindi pa formal na kasal si Isivey Sam kay Kung Bihi, tiyak na hindi siya pinapayagang lumabas. Agad na sumang-ayon si Isivey Sam na umalis, maliit na bagay lang ito at hindi na kailangang ulat sa matatanda. Mayroon siyang paraan para makalabas sila sa pamamagitan ng lihim na daanan. Kinagabihan, 4 silang lihim na lumabas, nagdahilan si Kung Bihi na madilim sa loob ng lihim na daanan at baka mapahamak siya, kaya naglakas loob siyang hawakan ang kamay nito upang gabayanan siya. Nang makita ito ni Kung Bihi Tiden, hiniling din niya kay Kim Vles na protektahan siya, ngunit nairita ito, kaya mabilis itong nauna. Ang lihim na paglabas ng 4 sa pamamagitan ng lihim na daanan ay nakita ng mga gwardiya, kaya nagmadali silang tumakbo upang magulat kay Kung Biden Jake. Si Kung Biden Jake at Tiden Quanfin ay magkasamang naghapunan upang salubungin ang Lantern Festival. Nakita niya na bago pa lang ito sa palasyo at baka malungkot kaya sumabay na siyang kumain dito. Si Tiden Quanfin ay masusing nagluto ng isang masarap na mangkok ng lugaw, isang espesyalidad ng kanyang bayan, at inialay ito sa kanya. Nang idinidikit na sana ni Kung Biden Jake ang mangkok ng lugaw sa kanyang labi, biglang may lihim na armas na lumipad mula sa kung saan at nahulog ang mangkok ng lugaw mula sa kanyang kamay. Walang pagbabago sa mukha si Kung Biden Jake at agad niyang ibinato ang mga basag na piraso patungo sa umatake. Tumama ito sa sensitibong lugar nito, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong iyon ay ang kanyang nakababatang kapatid. Si Kung Viniere. Si Kung Viniere ay malubhang nasugatan at halos wala ng hininga, ngunit pilit pa rin niyang ikinikilos ang kanyang labi at sinabing mailason ang lugaw. Bagamati, malapit na siyang mapahamak, nanatili siyang tapat sa kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang kuya. Niyakap ni Kung Biden Jake ang paro na dragon na dinala ni Kung Viniere at hindi niya maiwasang maalala ang kanyang kabataan. Tuwing Lantern Festival, naghahanda ang kanyang ina ng paro na dragon para sa kanya at sa kanyang nakababatang kapatid, at noon, sobrang saya at inosente ng ngiti ng kanyang nakababatang kapatid. Hanggang sa pinatay ang kanyang ina at ang kanyang nakababatang kapatid, hindi na siya nakaramdam ng kagalakan tuwing taon. Noong araw na iyon, gaya ng dati, nagsasanay si Kung Biden Jake ng espadahan sa labas ng bakuran at napansin niya na may maliit na anino na sumusunod sa kanya. Ang batang iyon ay si Kung Viniere. Nang makita niya ito, naalala niya ang kanyang nakababatang kapatid na tumatakbo rin sa kanya at nagmamakaawa na turuan siyang magsanay ng martial arts. Wala nang kamag-anak si Kung Viniere at nag-iisa lang din si Kung Biden Jake. Magkahawak kamay silang dalawa na umasa sa isa't isa bilang magkapatid mula noon. Nakatingin siyang matagal sa sirang paro na dragon, kaya nang wala siya, inaayos niya ito upang sumaya ang kanyang kuya. Ngunit nang makita ni Kung Biden Jake na may ibang humawak sa kanyang gamit, nagingit-ngit siya sa galit at pinalabas ang lahat. Ang lumang paro na iyon ay ang tanging bagay na naiwan ng kanyang nakababatang kapatid, at tanging sa pagtingin lang niya dito ay naaalala niya ang kanyang kapatid. Naramdaman ni Kung Viniere na gaano man karami ang kanyang gawin, hindi niya mapapalitan ang sarili at nakababatang kapatid ng kanyang kuya, kahit alam niyang pamalit lang siya. Ang pagmamahal na kapatid niya para kay Kung Biden Jake ay mas mataas pa sa langit. Kaya taon-taon ay gumagawa siya ng bagong parol. At kahit nasugatan ay nagsisinungaling lang siya na hindi siya nag-iingat habang namimitas ng halaman. Sa kalye, sinadya ni Kung Bihi Didens na maghiwalay upang makasama ni Kung Bihi si Isivey Sam. Naglakad silang dalawa na parang magkasintahan na bago pa lang nagkakilala. Sinasagot ang mga bugtong upang makakuha ng parol na hugis kuneho at magkasama ring gumawa ng bracelet ng pag-ibig para isuot sa isa't isa. Noong gabing iyon, sobrang saya ni Kung Bihi at hindi mapigilan ang ngiti. Naglakas loob siyang hawakan ang kamay ng kanyang minamahal habang naglalakad sila sa ilalim ng maliwanag na buwan. Isang lalaki ang aksidenteng dumaan kay Isivey Sam at napansin niya na nawawala na ang kwintas na may alaala ng kanyang kapatid sa sumpaan. Agad na hinabol ni Kung Bihi ang lalaki upang bawiin ito para sa kanya. Ngunit nang bumalik siya, hindi na niya nakita si Isivey Sam. Hinanap niya ng matagal bago niya nakita ang anino nito na pumasok sa bulwagan ng 10,000 bulaklak. Pagkatapos asikasuhin ni Kung Bihi ang mga gwardiya ng palasyo na sumunod, pumasok siya upang hanapin ito. Si Isivey Sam ay nakikipagkita na noon kay Das Nhati at si Ai, ang taong madalas kumakanta at tumutugtog para kay Kung Bihi at miyembro din siya ng Gufeng. Nakipagpalit si Isivey Sam ng bagay na nahanap niya para sa panlunas at nang paalis na sana siya, sinira ni Kung Bihi ang pinto at sumugod papasok. Nang makita ni Kung Bihi si Isivey Sam na nakikipagkita kay si Ai, natakot siyang magalit ito sa kanya, ngunit si Isivey at Das Nhati ay nag-abang na at naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang patayin siya. Nang makita ni Isivey Sam na hindi maganda ang sitwasyon, humarang siya sa harap ni Kung Bihi at dahil sa kanyang pagpupursige, wala nang nagawa si Ai kundi itigil ang atake at ligtas silang pinakawalan. Na-report kay Kung Biden Jake na lihim na lumabas si Kung Bihi, kaya nag-abang siya sa kung upang parusahan ito. Ngunit pagdating niya, nakita niyang walang malay si Food sa silid niya at lumitaw ang sulatin sa dingding na gawa ng booming ng Gufeng, kaya nagpadala siya ng mga tao upang maghanap ng mga asasin sa lahat ng dako. Dumaan ang mga gwardiya sa silid ni Tiden Quantin, ngunit matagal siyang naghintay at hindi nito binuksan
buksan ang pinto. Malubhang nasugatan si Tidin Kwantin, kaya mabilis siyang nagpanggap na may sakit at nakatulog. Pero paanong makakalusot siya kay Kung Bidin-jik? Natural siyang sensitibo sa amoy ng dugo, kaya mabilis niyang natuklasan ang dugo sa silid ni Tidin Kwantin na hindi pa nito naaasikaso. Bago pa man makaisip ng dahilan si Tidin Kwantin upang magpaliwanag, nakita na ng kanyang katulong ang pares ng sapatos na puno ng dugo. Nagkataon na ang mga piraso ng salamin doon ay tugma sa natagpuan niya sa lugar kung saan nangyari ang krimen, kaya wala nang maitatanggi si Tidin Kwantin. Pagdating ni Kung Bithi mula sa labas, narinig niya ang balita tungkol kay Steve at ang mga matatanda ay mabilis ding nagpulong upang resolbahin ang isyu. Ang unang bagay ay parusahan ang tungkol sa lihim na paglabas ni Gongzyu kay Yun Wei-sam mula sa palasyo. Hindi sana problema kung kasal na sila, ngunit dahil hindi pa niya asawa si Yun Wei-sam, itinuturing pa rin siyang dayuhan. At ang paglabas ay tiyak na magdadala ng mabigat na kasalanan. Si Gongzyu ay hindi nagnais na maapektuhan si Yun Wei-sam, kaya siya lamang ang makapagtitiis ng mabigat na kasalanang ito. Pagkatapos ay ipinahayag ni Gong Xiangju ang kanyang mga pagdududa tungkol kay Ginang Guji. Ang pangyayaring ito ay may maraming pagkakatulad sa pagkamatay ni nakatatandang Yu. Bakit walang gwardiya sa labas nang mangyari ang insidente? At ito ay nangyari sa sandaling naghinala si Gong Xiangju kay Ginang Guji. Hindi maiiwasang isipin na ginawa niya ang senaryong ito para alisin ang hinala. Si Xiang Guanqian ay ikinulong at pinahirapan, ngunit hindi pa rin siya umimik hanggang sa pumasok si Gong Xiangju at ipinakita ang lahat ng mga kagamitang pampahirap na espesyal na ginawa ni Gong Yuansu. Kung hindi maskara ng bakal ay laso na nagpapatulong sa tao na mamuhay ng masahol pa sa kamatayan. Si Xiang Guanqian, tulad ng isda sa chopping board, ay natatakot na umamin sa kanyang tunay na pagkatao. Sa katunayan, hindi siya ang anak na babae ng pamilya Xiangguan, kundi isang ulilang bata mula sa sekta ng Gushan. Ngayon, mapalad siyang tanggapin ni Dianzhu at dinala sa Wufeng para sa pagsasanay, ngunit saka lang niya nalaman na ang Wufeng ang salarin na pumatay sa buong angkan ng Gushan. Bitbit ang puot sa paglipol ng kanyang angkan, sinikap niyang maging isang mahusay na tao, pumasok sa Gongmen na mailayuning maghiganti laban sa Wufeng. At ng araw na iyon, aksidente siyang napunta kay Gongzyu at nakita si Ginang Guji na personal na nagsusulat ng linyang iyon ng sulat dugo. Balak sana niyang tumakas, ngunit natuklasan siya nito at sinubukang patayin. Hindi nalampasan ni Xiang Guanqian si Ginang Guji, kaya siya ay malubhang nasugatan. Ngunit hindi inaasahan, si Ginang Guji, upang makagawa ng peking eksena, ay sinadyang tumalikod upang masaksak siya ni Xiang Guanqian. Narinig ni Gong Xiangju ang malungkot na kwento niya, ngunit nagdududa pa rin siya kung totoo ba ito o hindi, kaya mariin niyang dinikit ang sugat nito upang tingnan kung aamin ba siya sa sakit. Ang resulta ay ipinakita ni Xiang Guanqian ang tatak ng Gushan sa kanyang katawan. Ito ay isang tatak ng dugo na hindi maaaring pekehin. Pagkagising ni Ginang Guji, agad siyang tinanong ni Gong Xiangju, ngunit ang pahayag nito ay ganap na salungat sa sinabi ni Xiang Guanqian. Hindi alam kung sino sa dalawa ang nagsasabi ng totoo. Ngunit si Gong Xiangju ay nananatiling nagdududa kay Ginang Guji bilang ang guming mula sa simula hanggang katapusan. Si Yun Wei-sam, sa pangalan ng pagdalaw kay Xiang Guanqian na sugatan, ay nagbigay sa kanya ng antidote na nakuha niya. Ang dalawa ay tila nag-uusap ng may pagmamahal, ngunit sa katunayan ay gumagamit ng malalim na salita upang magpalitan ng impormasyon. Pareho nilang napagtanto na si Ginang Guji ay isa ring tao mula sa Wufeng na matagal nang nagtatago sa Gongmen. Si Xiang Guanqian ay nasugatan at halos baldado na, hindi na niya kayang uminom ng gamot mag-isa. Sa pagtingin sa magkapatid na Gong Xiangju na nagtatanong sa kanya na parang pinipilit siyang umamin, sa sobrang lungkot ay hirap siyang abutin ang tasang gamot. Si Gong Xiangju ay nagpakita ng habag at pinainom siya ng gamot na nagselos kay Gong Yuansu hanggang sa hindi na niya gustong makipag-usap sa kanyang kuya. Naghatid ang isang utusan ng lihim na sulat at gaya ng hinala nila, ang nagnakaw ng kwintas ni Yun Wei-sam noong araw na iyon ay isang taong inayos, ang layunin ay akitin si Gongzyu na umalis. Ang Yun Wei-sam na ito ay tiyak na may problema. Dumating na ang araw para ipagpatuloy ni Gongzyu ang susunod na pagsubok. Si Gongzyu ay inatake ng mga tao ni Yugong at ginamit ni Gongzyu ang kanyang bagong natutunang sining sa espada upang talunin silang lahat. Samantala, sa bangka, si Yun Wei-sam ay kontrolado ni nakatatandang Yu at ang galaw na ito ay ang galaw na karaniwang ginagamit ng mga tao ng Wufeng. Nang bumalik si Gongzyu matapos harapin ang mga gwardya, nakita niya si nakatatandang Yu na kumokontrol kay Yun Wei-sam at pinipilit itong uminom ng isang tableta ng lason. Ito ang pangalawang pagsubok ni Gongzyu, hindi bagi sa pamamagitan ng mga aklat na ito ay makagagawa siya ng antidote. Kung hindi ay magdurusa si Yun Wei-sam habang buhay. Ang uri ng gamot na ito ay nagdudulot ng walang humpay na sakit at ang siklo ay muling ulitin tuwing kalahating buwan. Ang sakit na ito ay nagpaalala kay Yun Wei-sam ng mga araw niya sa Wufeng at ang pagkalat ng banyo ay nagpadama sa kanya na gusto na niyang mamatay at mabuhay muli. Nag-aalala si Gongzyu na nalason ang kanyang mahal kaya nagbasa siya ng mga aklat araw at gabi para mag-aral. Ngunit sa kasamaang palad, napunit ang pahina na naglalaman ng paraan ng paglutas. Kaya wala siyang pagpipilian kundi humingi ng isang tableta upang siya mismo ang mag-aral. Si Yun Wei-sam ay tumulong din sa kanya hanggang sa siya ay napagod at nakatulog sa tabi ng mga aklat ng halaman gamot. Sa pagtingin kay Yun Wei-sam na pagod, labis siyang nalungkot at nais niyang mabilis na makagawa ng antidote upang hindi na ito magdusa pa.
Sa antok, hindi sinasadyang nasabi ni Yun Wei Sam na ang panggatong ng Shiksensiyu ay ang itlog ng bangaw ng banyu. Dinurog ni Gongzyu ang tableta at talagang pareho ito sa sinabi niya. Hindi lang niya maintindihan kung bakit alam ni Yun Wei Sam ang lihim na ito. Sa gabi ng pista ng Yuan Xiao, ipinadala ni Gongzyu si Jin Fan upang imbestigahan ang bahay ng Peking Katiwala sa labas ng lungsod at si Gong Shangju ay lihim ding nag-imbestiga sa bagay na ito. Ngunit pagdating doon, wala na ang pamilya ng lalaki. Narinig lang nila mula sa mga kapitbahay na ang anak ng Peking Katiwala ay dating may sakit at mahina, ngunit hindi nila maintindihan kung paanong nabuhay itong muli at nagkaroon pa ng kakaibang lakas. Nagpasya si Gong Shangju na pumunta sa likod ng bundok upang hanapin si nakatatandang Yu at hilingin na imbestigahan ang bagay na ito at sa parehong pagkakataon ay tingnan ang sitwasyon ng pagsubok ni Gongzyu. Nakagawa na si Gongzyu ng antidote, ngunit sinabi ni nakatatandang Yu na si Yun Wei Sam lamang ang makakapagsubok nito. Ngunit kung magkakaroon ng kaunting pagkakamali, ang sakit ng nalason ay magiging doble. Hindi niya matiis na makita siyang maging test subject para sa kanya, kaya ginagpa siya si Gongzyu na magbakasakali at inumin ang lason. Kahit uminom na siya ng Baika Uzui, wala pa rin itong epekto sa lason na ito. Pagkainom ni Gongzyu ay namilipit siya sa sakit hanggang sa mawalan ng malay. Nang malaman ni Yun Wei Sam ang tungkol dito, huli na para pigilan pa, hindi niya maintindihan kung bakit ipagsasapalaran ni Gongzyu ang kanyang buhay. Bilang chieftain ng buong Gongmen, karapat-dapat ba sa kanya na isapalaran ang kanyang buhay para sa kanya? Tiningnan lang siya ni Gongzyu ng isang malalim na titig ng pagmamahal. Para sa kanya si Yun Wei Sam na ngayon ang pinakamahalagang tao at hindi niya kailanman hahayaang mangyari ang anumang masama sa kanya. Sa pagkakita kay Gongzyu na gumagawa ng gamot araw at gabi at sinubukan ang hindi mabilang na uri sa sarili niyang katawan, napagod hanggang sa mawalan ng malay, hindi na iwasang malungkot si Yun Wei Sam. Ang puso niya ay naguguluhan na ngayon, sa harap niya ay isang taong hindi nag-aatubiling isapalaran ang kanyang buhay para sa kanya at nangako na hindi siya hahayaang magdusa habang buhay. Ngunit pinalaan na siya ni Shangguan Qian at Han Yasi. Ang pinakamalaking pagkakamali ng isang babaeng mamamatay tao ay ang ma-inlove. Ngayon ay umibig na siya kay Gongzyu, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang mga susunod na bagay. Si Gong Shangju ay nagmadaling pumunta sa Yugong. Nais niyang hulihin si Yun Wei Sam para imbestigahan. Uminom siya ng Shiksensiyu, ngunit ang kanyang katawan ay tumugon lamang sa pagsuka ng laso na dugo. Samantalang si Gongzyu ay nasa punto ng pagkaparalisa ng mga limbs. Ang dahilan ay maaari lamang na nagsanay na siya noon pa man para makapasok dito, kaya hindi siya nalason. Narinig ni Gongzyu ang mga salitang ito, ngunit naalaala niya ang sinabi ni Yun Wei Sam noong siya ay natutulog, ngunit lubos siyang nagtitiwala sa kanya. Sa pagkakita kay Gong Shangju na malapit ng kumilos, wala nang nagawa si nakatatandang Yu, kundi kumilos, ipinainom niya ang damong pampatotoo kay Yun Wei Sam upang malaman ang totoo. Pagkatapos uminom ng damong pampatotoo, hindi matiis ni Yun Wei Sam ang sakit ng katawan, ngunit hinarap niya ang pagtatanong ni Gong Shangju ng buong kamalayan. Dati, sinanay na siya ni Han Yasi sa ganitong paraan, at si Yun Wei Sam ang taong pinakamatagal na nakayanan ang pagpapahirap. Si Gongzyu ay nag-iisang umupo na may mas malalim na kalungkutan. Nang oras na ito ay sinamantala niya ang pag-alis ng lahat at nagtanong kay Yun Wei Sam kung mahal ba siya nito. Ngunit ang sagot niya ay nagpadugo sa kanyang puso. Tunay ngang ang damong pampatotoo ay nagpapahayag ng tunay na damdamin, ngunit iyon ang salitang ayaw na ayaw marinig ni Gongzyu. Ilang araw pagkatapos noon, hindi na niya pinansin si Yun Wei Sam, ngunit nagpapanggap lamang siyang malamig. Sa sandaling lumapit ito at magtanong ng ilang salita ay biglang umiinit ang kanyang puso. Sinabi ni Gongzyu na nakita na niya ang antidote ng Shiksensiyu. Nang gabing iyon, inanyayahan niya si nakatatandang Yu na magteya, kasama siya. Lihim niyang nilagyan ng damong pampatotoo ang saan nito. Inudyukan siyang sabihin ang formula ng antidote at ang pinakamahalagang panggatong ay ang halamang churu. Kinabukasan, ipinagawa kaagad ni Gongzyu ang mga sangkap-ayon sa sinabi ni nakatatandang Yu. Ngunit ang resulta ay isang bahagi na lamang ng damong churu ang natitira. Hindi sapat para makagawa ng gamot para sa dalawang tao. Iyan na lang ang natitira sa buong Yugong ngayon. Ang totoo ay sinadya ni nakatatandang Yu na ipadala ang lahat ng damong churu. Isang dosis na lamang ng antidote ang natitira. Gusto niyang subukan kung paano haharapin ng magkasintahan na ito ang sitwasyon. Paglabas ni Yun Wei Sam ng silid ay nakita niya si Gongzyu na mag-isang tumutugtog ng zither sa tabi ng lawa. Hindi niya inaasahang napakagaling pala niyang tumugtog. Sinabi ni Gongzyu na matagal na siyang nakagawa ng antidote, ngunit alam ni Yun Wei Sam na sapat lamang iyon para sa isang tao. Gusto niyang si Gongzyu ang maging ligtas. Siya ang chieftain ng buong Gongmen. Siya ay tiyak na dapat manatiling ligtas at walang pinsala upang maprotektahan ang lahat. Ngunit para kay Gongzyu, siya ang asawa ni Yun Wei Sam. Sinabi niya minsan na ang layunin niya sa pagpasok sa Gongmen ay upang makahanap ng isang lugar ng proteksyon at ngayon na ang oras para protektahan ng asawa ang kanyang asawa. Ibinigay ni Gongzyu ang bote ng antidote kay Yun Wei Sam. Kinuha ito ni Yun Wei Sam nang may pagkabahala. Nang inilalapit niya ito sa kanyang bibig upang inumin, bigla
bigla siyang umatake kay Gong Xiu, ibinuhos ang lahat ng gamot sa bibig nito. Pagkatapos niya itong gawin, ininom lamang niya ang tasa ng gamot na panlaban sa lason na dinala ng lingkod. Ngunit pumiti si Gong Xiu dahil sa wakas ay nanalo siya. Hinulaan niya na may pagmamahal si Yun Wei Sam sa kanya, kaya titiyak na hindi ito iinom ng gamot at inayos niya ang planong ito. Ang totoong antidote ay ang tasa ng toniko na ininom niya, hindi ang boteng gamot na iyon. Nang malaman ni Yun Wei Sam ang katotohanan, hindi tumigil sa pag-agos ang kanyang luha habang niyakap niya si Gong Xiu, ngunit bigla siyang sumuka ng dugo. Nataranta si Gong Xiu, hindi ba ginawa na niya ang eksaktong sinabi ni nakatatandang Yu. Nakita niya si Yun Wei Sam na nawala ng malay sa kanyang mga bisig, ngunit wala siyang magawa, ang kanyang mga kamay at paa ay wala ring lakas para yakapin siya. Si Ginang Guji, sa ngalan ng pagbibigay ng gamot sa sugat kay Shangguan Qian, ay ipinatawag siya sa kanyang silid. Sa totoo lang, matagal na nilang alam ang pagkakakilanlan ng isa bilang taga-Wufeng. Totoo ang labanan noong araw na iyon, ngunit lahat ay isang dula upang linlangin ang Gongmen. Ngayon na alam na nila na pareho silang magkasama, mas madali na silang kumilos. Naalala ni Gong Xiu ang sinabi ni nakatatandang Yu, at isinulat ito sa papel bilang isang tula, natagpuan na ang sagot. Ang totoo ay ang Shixin si Yu ay hindi nangangailangan ng antidote. Nagising si Yun Wei Sam at nagulat nang makita na gumaling na si Gong Xiu. Sinabi niya na sa wakas ay natagpuan na niya ang sagot. Kaya, matagumpay na nalampasan ni Gong Xiu ang susunod na pagsubok. Mula nang ininom niya ang gamot upang subukan ang lason, nais na ni nakatatandang Yu na ipasa siya sa pagsubok. Ngunit nagkataon na dumating si Gong Shangju, kaya kinailangan niyang ipagpaliban ang bagay na ito. Nang maglaon, upang subukan ang magkasintahan, gumamit siya ng damong pampatotoo. Sa huli, natupad ang hiling ni Gong Xiu, matagumpay siyang nakapasa sa pagsubok at natagpuan din ang sagot sa pag-ibig mula kay Yun Wei Sam. Inihayag na ngayon ni nakatatandang Yu ang lihim tungkol sa Shixin si Yu. Ito pala ay hindi lason kundi isang uri ng toniko. Kapag unang ininom, ang katawan ay dadaan sa matinding sakit. Regular itong ulitin tuwing ika-negatibo 15 araw, ngunit kung malalampasan ito ng inom, ang panloob na lakas ay maaaring maging maraming beses na mas malakas. At ang gamot na ito ay ang langaw na banyo ng Wufeng. Alam na nila na hindi ito lason, ngunit nagpanggap na nagpakalat ng chismis upang kontrolin ang kanilang mga tauhan na magtrabaho para sa kanila. Nagdahilan si Gong Xiu na gusto niyang maghanap ng gamot upang manatili sa silid ni nakatatandang Yu. Ang totoo ay gusto niyang nakawin ang damong pampatotoo, ngunit hindi niya inaasahan na aksidenteng na-activate ang mekanismo habang naghahanap. Natuklasan ng isang sikretong silid sa likod na puno ng palamuti ng kababaihan, at mayroon ding pulseras na may pattern ng nightingale na katulad ng singsing ng kanyang sinumpaang kapatid na si Yun Wei Sam. Naalala niyang nakita ito ni Yun Wei Sam bago siya umalis noong isang araw, at patuloy pa itong umiiyak. Pagkatapos matutong mag-ispadahan, agad na bumalik si Gong Xiu sa Gongmen. Ang unang taong gusto niyang makita ay si Yun Wei Sam, ngunit naunahan siya ni Jin Fan na hinila siya palayo. Dinala ni Gong Xiu ang damong pampatotoo at nais niyang subukan si Gong Shangju, kaya ginawa muna niyang test subject si Jin Fan. Ang resulta ay ang damong pampatotoo ay walang anumang epekto, kaya ang mga salita ni Yun Wei Sam na walang pagmamahal ay hindi totoo. Sinabi ni Jin Fan kay Gong Xiu ang narinig niya mula sa mga gwardiya sa kulungan. Noong gabing nangyari ang insidente sa Chieftain, nakita ng gwardiya na iyon sa kalagitnaan ng tulog ang isang misteryosong tao na pumasok sa kulungan ng nobya na mamamatay tao. Batay sa paglalarawan ay nakumpirma niyang si nakatatandang Yu yun. Naalala naman ni Gong Xiu ang kakaibang reaksyon ni Yun Wei Sam nang makita ang pulseras at ang sikretong silid ni nakatatandang Yu. Bago bumalik si Yun Wei Sam, nagbasa siya ng isang tula na ang ibig sabihin ay gusto niyang makipagkita kay nakatatandang Yu ngayong gabi. Si Gong Shangju ay nagbababad sa paliguan nang biglang pumasok si Shangguan Qian. Sinabi niyang gumaling na ang sugat niya at tinanong kung gusto niya itong suriin. Hindi sumagot si Gong Shangju at binawi ang kamay na mahigpit na hawak niya. Si Shangguan Qian ay medyo nahiya at nais nang umalis, ngunit bigla siyang tinawag ni Gong Shangju. Ang tubig sa lawa na ito ay may epekto sa pagpapagaling ng sugat. Hindi niya alam kung gusto niyang sumubok kasama siya. Ang dalawang hubad sa paliguan ay lumikha ng isang nakakakilig na eksena. Nahihiyang tiningnan ni Shangguan Qian si Gong Shangju at nagkaroon sila ng isang romantikong gabi. Nakita ni Gong Yuansu si Jin Fan na nagmamadaling tumakbo kasama ang mga gwardiya, kaya na-curious siya at sinundan para tingnan kung anong nangyayari. Ang resulta ay nakita niya ang isang insensaryo na naglalabas ng nakakahilo na usok na nagpatumba sa mga gwardiya na nagbabantay sa wugong. Biglang dumating si nakatatandang Yu mula sa kung saan at pumasok sa silid ni Yun Wei Sam. Pagdating pa lang niya ay tinanong na niya ang tungkol kay Yun Ke. Bakit napunta sa kamay ni nakatatandang Yu ang pulseras ni Yun Ke? Bago pa sila magsalita ng mas marami, biglang itinulak ni Gong Xiu na nag-aabang sa labas ang pinto at pumasok. Lumabas na parehong tao ng Wufeng sina nakatatandang Yu at Yun Wei Sam. Pagkatapos ng romantikong eksena, inihayag ni Shangguan Qian ang kanyang damdamin. Ngayon, pumunta siya rito upang magmakaawa kay Gong Shangju na tulungan siyang maghiganti at ang taong iyon ay si Dianzu. Pagkatapos niyang matuklasan na niloloko siya ni Dianzu, lihim siyang naghiganti, naglagay ng lason sa pagkain, ngunit wala itong epekto sa kanya. Sa lakas niyang mag-isa, hindi niya kayang labanan ang buong Wufeng, kaya naglakas loob siyang makipagkita kay Gong Shangju para humingi ng tulong. Alam ni nakatatandang Yu na
nagkamali ng akala sa kanila ni Yun Wei Sam si Gong Xiu, kaya sinabi niya ang buong katotohanan noong taong iyon. Si Yun Ke pala ang kanyang kasintahan. 2 taon na ang nakalipas, nagpadala ang Wu Feng ng mamamatay tao sa Gongmen para nakawin ang Bai Kaozui at si Yun Ke ang taong iyon. Nang makalusot na siya sa butika at inakalang magtatagumpay ang kanyang misyon, hindi niya inasahan na natuklasan siya ni Gong Yuansu na gumamit ng nakatagong sandata at malubhang nasugatan si Yun Ke. Nang gabing iyon, nagkataon ding palihim na pumunta si nakatatandang Yu sa bundok upang tingnan ang bagong tanim niyang Yun Chonglian at aksidenteng nakita niya si Yun Ke na malubhang nasugatan kaya dinala niya ito pabalik para gamutin. Naisa na ng Gongmen na patayin si Yun Ke, ngunit nagmungkahi si nakatatandang Yu na hayaan siyang manatili bilang test subject niya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting umibig si nakatatandang Yu sa kanya at nagsimula na ring magtiwala si Yun Ke sa kanya. Inakala niyang magpapatuloy ang lahat ng ganito hanggang sa nakita niya si Yun Ke na patuloy na nag-aalala. Akala niya ayaw niyang manatili rito, ngunit sa totoo lang ay hindi siya naglakas loob. Si Yun Ke ay isang bata na ipinanganak sa isang kabaong at dinala ni Han niya si sa Wu Feng para sa pagsasanay. Ang isang tao na pumasok sa Wu Feng ay walang kailanman babalikan. Gusto niyang manatili sa tahimik na lugar na ito, ngunit kung walang balita ang Wu Feng ay patuloy silang magpapadala ng mamamatay tao rito at hindi rin magiging mapayapa ang Gongmen. Nakaisip si nakatatandang Yu ng isang plano, gumawa siya ng gamot upang magpanggap siyang patay. Isinabit ang bangkay sa gate ng lungsod sa loob ng 3 araw at 3 gabi upang magpakita ng puwersa sa Wu Feng na para bang wala nang Yun Ke sa mundong ito. Ngunit hindi niya inaasahan na sa huling araw nang naghahanda na siyang ibalik siya, biglang naglaho si Yun Ke at iyon ang pinagsisisihan ni nakatatandang Yu sa buong buhay niya. Noong nandito pa si Yun Ke, nagkwento siya tungkol kay Yun Wei Sam at agad itong nakilala ni nakatatandang Yu kaya maraming beses siyang tumulong. Tungkol naman sa pagpuslit niya sa kulungan ng nobya na mamamatay tao, iyon ay dahil gusto niyang malaman ang sitwasyon ni Yun Ke. Noong taon na iyon, pagkatapos mahuli si Yun Ke at maibalik, agad siyang pinatay ng pinuno ng Wu Feng at dinala ang bangkay kay Yun Wei Sam upang pukawin ang puot niya sa Gongmen. Ipinagkatiwala na ni Xiang Guanqian ang lahat ng kanyang damdamin kay Gong Xiangju. Alam niyang siya lang ang maisapat na lakas para tulungan siyang maghiganti. Kapag nakaganti na siya sa paglipol ng kanyang angkan, handa siyang ialay ang lahat sa kanya. Ngunit ang kapalit ng pagsusumamo ni Xiang Guanqian ay ang mapanghamak ng ngiti ni Gong Xiangju. Malamig niyang sinabi ang masasakit na salita. Ano pa ba ang maaari niyang ialay? Narinig ni Gong Yuansu na si Yun Wei Sam ay isang mamamatay tao ng Wu Feng kaya nais niyang pumasok at harapin ito. Ngunit hinarang siya ni Jin Fan sa labas. Naglaban ng dalawa, ngunit si Jin Fan ay hindi basta-bastang tao. Alam ni Gong Yuansu na hindi niya ito kaya nagpalabas siya ng senyas sa langit para humingi ng tulong sa kanyang kuya. Pagkarinig sa senyas, agad na padabog na pumasok si Gong Xiangju sa wugong ngunit wala na si Gong Yuansu sa silid. Nang akala niyang susuko na siya, bigla siyang nakaamoy ng dugo na nagmumula sa sulok ng aparador sa silid. Si Gong Yuansu ay nakakulong sa acupoint at hindi makagalaw. Alam niyang sensitibo ang kuya niya sa amoy ng dugo, kaya sinadya niyang kagatin ang labi niya para mapansin siya nito. Inutusan ni Gong Xiangju ang mga tao ni Gong Xiu na alisin ang acupoint ni Gong Yuansu. Kung hindi, sisiguraduhin niyang guguluhin niya ang wugong ngayong gabi. Pagkatapos dumating ng kanyang kuya, naging mas matapang si Gong Yuansu. Kayang kalabanin sina Gong Xiu, Yun Wei Sam, at nakatatandang Yu si Gong Xiangju, ngunit walang sinuman sa kanila ang kalaban niya. Alam ni Gong Xiu na hindi niya kayang kalabanin si Gong Xiangju, kaya sinabihan niya si Yun Wei Sam na tumakas patungo sa likod ng bundok upang humingi ng tulong kay Xu Chongzi, at siya na ang magpapahaba ng oras doon. Ngunit nang umalis siya, mabilis na nagpakawala si Gong Yuansu ng nakatagong sandata at malubhang nasugatan si Yun Wei Sam. Agad na nagpatawag ng pulong ang mga nakatatanda nang malaman ang tungkol dito. Ang magkapatid ng Gongmen na ngayon ay nagpapatayan ay talagang kahiyahiya sa pamilya Gong. Inakusahan ni Gong Yuansu si Yun Wei Sam na isang espiya ng Wu Feng at narinig niya mismo at sinubukan pa siyang patayin ng mga taong ito. Ngunit sinabi ni Gong Xiu na matagal nang pumunta si Yun Wei Sam sa likod ng bundok para hanapin ang Xuilian at gawa-gawa lamang ang sinabi ni Gong Yuansu. Dahil hindi alam kung sino ang tama o mali, sinabi ni Gong Xiu na gusto niyang gamitin ang damong pampatotoo ni nakatatandang Yu. Ngunit alam na ni Gong Xiangju na ang gamot na ito ay walang epekto, kaya inutusan niya si nakatatandang Yu na isulat ang formula upang suriin ni Gong Yuansu. Ang panggatong ng damong pampatotoo ay ang Suan Yun Chonglian na matagal nang wala. Dahil wala nang magawa, sinabihan ng mga nakatatanda si Gong Yuansu na samahan si Gong Xiu sa likod ng bundok upang tingnan ang sitwasyon ni Yun Wei Sam. Si Yun Wei Sam ay nagkalagkad ng kanyang sugatang katawan hanggang sa Xigong at nawala ng malay. Nalason siya ng nakatagong sandata ni Gong Yuansu. Pansamantala lamang siyang matutulungan ni Xu Chongzi na manatiling buhay at si Gong Yuansu lamang ang tanging nakakaalam kung paano gumawa ng antidote. Dinala ni Gong Yuansu ang mga gwardya at sumugod sa Xigong para mag-imbestiga.
Lihim na ibinigay ni Gongzyu ang kanyang token kay Xugongzi at inutusan siyang hanapin si Gongzi Shang para sa antidote. Pagdating sa lawa ng yelo, sinadya ni Gongzyu na gamitin ang nag-iisang jade pendant para buksan ang pinto at pagkatapos ay niloko niya si Gong Yuansu na lumabas at isara ang pinto. Si Yun Weisam na malubhang nasugatan ay nakahiga sa loob na lubos na nag-alala kay Gongzyu. Sa oras na ito, matagumpay na nakapasok si Xugongzi sa loob ng lawa sa pamamagitan ng shortcut. Ngunit maraming uri ng nakatagong sandata si Gong Yuansu. Sa pagtingin lamang sa mga piraso ay hindi niya alam kung anong uri iyon upang makagawa ng gamot. Naalala ni Yun Weisam ang iginuhit na larawan ni Shangguan Qian ng nakatagong sandata. Alam na niya kung anong uri ng nakatagong sandata ang ginamit ni Gong Yuansu at matagumpay nilang natagpuan ang antidote. Nang mabuksan ni Gong Yuansu ang pinto at pumasok, nakita niya si Yun Weisam na gumaling at nakaupo na naglalaro sa loto sa tubig. Wala na siyang nagawa kundi dalhin siya pabalik sa palasyo upang harapin ang mga nakatatanda. Ang lahat sana ay naging maayos, ngunit biglang nagpa siya si Gong Shangju na ipasuri si Yun Weisam. Kung makita lamang ang mga sugat mula sa espesyal na nakatagong sandata sa kanyang katawan ay makukumpirma na ang katotohanan. Si Ginang Wuji at Shangguan Qian ay inutusang suriin si Yun Weisam. Matagal nang nagbunyag ng kanilang pagkakakilanlan bilang taga-Wufeng ang tatlo. Akala nila ay magtutulungan sila sa pag-aksyon, ngunit hindi inaasahan. Ipinahayag ni Ginang Wuji na mayroon niyang sugat mula sa nakatagong sandata si Yun Weisam na agad na humantong sa pagkakakulong niya. Si Yun Weisam ay ikinulong at tinanong mismo ni Gong Shangju. Hindi siya nag-atubiling umamin na siya ang espiya ng Wufeng na nagpagalit kay Gong Shangju na parang gusto na niya itong patayin agad-agad. Mahigpit ang pagbabantay ni Gong Shangju. Kahit si Gongzyu na tagapangasiwa ay hindi makapagpadala ng pagkain sa loob. Hindi matiis ni Gongzyu na iwan doon si Yun Weishan kaya nagplano siyang salakayin ang kulungan. Subalit sa kasalukuyan, hindi nila ni Jin Fan kayang labanan ang pangkat ni Gong Shangju. Pagkatapos ng mga salita, nakatayo na sa harap si Xu Chongzi at Xu Gongzi. Handang tulungan si Gongzyu na salakayin ang kulungan upang iligtas si Yun Weishan. Ngunit kailangan muna nilang humingi ng tulong kay Hua Gongzi at Gongzi Shang upang kumuha ng armas. Nang marinig ni na Gongzi Shang at Hua Gongzi ang tungkol sa pagsalakay sa kulungan, agad silang nagpaalam at umalis. Pero nang tinawag ni Kim Vilki ang kanyang pangalan at sinabing kailangan niya si Miss Gongzi Shang ay tila nagbago at biglang sumugod sa unahan. Kausap ni Gong Shangju si Gong Yuansuo nang makarinig siya ng malakas na pagsabog. Agad niyang nalaman na si Gongzyu ay nagplano ng pag-atake sa bilangguan upang dalhin si Yun Weishan. Sina Gong Shangju at Gong Yuansuo ay nakipaglaban kasama ng pangkat ni Gongzyu. Siguro ay maraming nagawang kabutihan si Yun Weishan sa nakaraang buhay, kaya sa buhay na ito ay pinoprotektahan siya ng buong Gongmen Silangan at Kanluran. Nakaupo si Shangguan Qian sa bakuran nang marinig niya ang boses ni Gong Yuansuo. Punsya ng dugo, ngunit dugo ito ni Gong Shangju. Malubha siyang nasugatan sa pakikipaglaban kay Gongzyu. Ngayon ay hindi malamang na pumayag si Gong Yuansuo na tulungan siya ni Shangguan Qian na magpahid ng gamot. Sinabi pa niya na gusto niyang patayin ang pangkat ni Gongzyu dahil sila ang dahilan ng kalagayan ng kanyang kuya. Kung hindi apektado ang panloob na lakas ni Gong Shangju ngayon, matagal pa bago makatakas ang pangkat na iyon. Pagkarinig nito, si Shangguan Qian ay naging mausisa at nagtanong sa mga utusan. Bawat kalahating buwan, may ilang araw na hindi pinapayagan ni Gong Shangju ang sinuman na lumapit sa kanyang silid-aklatan. Iyon ang mga araw na siya ay pinakamahina dahil sa tuluyang pagkawala ng panloob na lakas. Ito ang mahalagang palatandaan para makapaghanda siya sa planong pag-atake sa Gongmen. Kinabukasan, agad na nagpatuloy si Gongzyu sa pagharap sa hamon. Tanging sa ganitong paraan, hindi siya agad makukwestiyon ng mga matatanda at wala ring magagawa si Gong Shangju sa kanya. Ang susunod na hamon ni Gongzyu sa Huagong ay ang pagpanday ng isang tabak. Makakalusot siya kung mapuputol niya ang isa sa 6 na tabak sa Huagong. Pagkagising ni Yun Weishan ay nakita niyang hinahanap siya ni Yu Sanglao. Kasalukuyan siyang binabantayan ni Gongzyu sa Gongmen upang maiwasan ang pananakit habang siya ay wala. Pinayuhan siya ni Yu Sanglao na iwanan si Gongzyu sa lalong madaling panahon kahit na sila ay nagkakasundo. Sa kanyang pagiging espiya ng Wufeng, imposible silang magkasama hanggang sa huli. Tiyak na magiging katulad sila ni Ye at Yungke balang araw. Si Yun Weishan ay nakisalamuha sa Gongmen para lamang makamit ang kalayaan at makahanap ng isang ordinaryong tao para mamuhay ng payapa. Ngunit mula nang makilala niya si Gongzyu, alam niyang siya lang ang mamahalin niya habang buhay at ayaw na niyang maghanap ng iba. Ngunit alam niyang hindi sila maaaring magkasama. Mas mabuti pang tahimik siyang umalis upang mapanatili ang posisyon ni Gongzyu bilang tagapangasiwa. Ikinuwento ni Gong Yuansuo kay Shangguan Qian ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Noong taon na iyon, nang pinaslang ang Gongmen, ang matatanda at bata ay dinala sa lihim na lagusan. Ngunit huli siya, kaya kinailangan niyang buksan muli ang pinto ng lagusan. Dahil dito, nakalusot ang nakababatang kapatid na silang upang kunin ang tabak na bigay ng kanilang kuya, kaya siya pinaslang ng Wufeng. Siya dapat ang
namatay noon at hindi ang nakababatang kapatid na silang. Kung nagkataon, hindi maghihirap ang kuya niya ngayon. Si Gong Xiangju ay laging tapat sa Gongmen at sa pamilya. Wala siyang anumang hinangad para sa sarili hanggang sa makilala niya si Xiang Guanqian. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Gong Yuansuo na may gusto ang kanyang kuya. Umaasa siyang sasamahan siya ni Xiang Guanqian na protektahan si Gong Xiangju at lalaban hanggang sa huli. Dinala ni Madam Uji ang kahon ng brocade kay Yun Weishan. Ito ay isang bagay na nais iwanan ng dating tagapangasiwa para sa kanyang magiging manugang. Kahit na miyembro siya ng Gufeng, alam niyang tapat si Yun Weishan kay Gong Zhu. Umaasa siyang makakasama niya ito habang buhay. Ngunit pagkabukas pa lang niya, may nakatagong sandata sa loob na tumama sa kanya at nasugatan siya. Upang mapanday ang tabak sa huling pagsubok, ang kinakailangang kondisyon ay ang pag-alay ng malapit na gwardyang Jade Green. Agad na tumakbo si Gong Zishang upang hanapin si Hua Gongzi dahil ayaw niyang may mangyari kay Jin Fan. Ngunit sa daan, hindi sinasadya niyang nakita si Madam Uji na pumunta sa bulwagan ng mga ninuno at nakipagkita sa isang taong nakaitim at inatake siya ng taong ito hanggang sa mamatay. Natakot si Gong Zishang at tumakbo para tumawag ng tulong. Kusang loob na nagpakasakit si Jin Fan para magtagumpay si Gong Zhu. Ang kanyang buhay mula nang ipanganak ay nakatakdang ialay ang lahat para kay Gong Zhu. Ngunit ayaw niyang ganoon. Ang tungkulin ng tagapangasiwa ay protektahan ang buong pamilya. Bakit kailangan niyang isakripisyo ang kanyang malapit na tao? Nagpasya siyang labagin ang batas at hindi sumunod sa mga salita ng mga ninuno at sa halip ay nakipagtulungan kay Jin Fan upang pandain ang isang bagong tabak. Pagkatapos mapanday, bago pa man niya nasubukan ay nakarinig na siya ng balita mula kay Hua Gongzi. Buhay pa raw si Gong Huanmu. Nagmadaling bumalik si Gong Zhu upang makita ang kanyang kuya at nalaman niyang nasawi si Madam Uji. Siya pala ang nagpakulong kay Gong Huanmu at nag-alis ng lahat ng kanyang martial arts. Si Madam Uji ay ang walang pangalan booming ng Wufeng. Huling nakipagkita si Gong Zhu kay Madam Uji. Kahit hindi niya ito tunay na ina, inalagaan niya si Gong Zhu mula pagkabata at matagal na siyang itinuturing na sarili niyang ina. Gusto sanang may sabihin ni Uji, ngunit naubos na ang kanyang lakas at hindi na makapagpatuloy sa pagsasalita kay Gong Zhu. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng pag-inom ng lason, itinuturing na huling parusa. Sa huling sandali ng kanyang buhay, isa-isang bumalik ang mga alaala. Ang totoo, matagal nang natuklasan ng dating tagapangasiwa ang pagkatao ni Uji bilang miyembro ng Wufeng, ngunit gusto pa rin niya itong bigyan ng pagkakataon. Ngunit si Uji ay talagang nagbalik loob at taos pusong gustong maging madam ng Gongmen at hindi na makialam sa mga bagay sa mundo ng martial arts. Hanggang sa isang araw nakatanggap siya ng hindi kilalang sulat na nagsasabing patuloy siyang niloloko ng dating tagapangasiwa. Kung gusto niyang makita muli ang kanyang buhay na nakababatang kapatid, kailangan niyang magtrabaho muli para sa Wufeng. Pagkamatay ni Madam Uji, labis ang kalungkutan ni Gong Zhu. Bagamat marami siyang nagawang pagkakamali, hindi maitatanggi ang pagmamahala ng mag-ina. Nagbigay aliw si Yun Weishan kay Gong Zhu at nangakong hindi niya iiwan si Gong Zhu habang buhay. Naghalikan silang dalawa ng may pagmamahalan. Puno ng kaligayahan ang puso ni Gong Zhu, ngunit alam ni Yun Weishan na malapit nang matapos ang maikling kaligayahan nilang dalawa. Malapit na ang kalahating buwan na takdang oras para kunin ang panlunas. Nag-alok si Xiang Guanqian na tulungan si Yun Weishan na makipagpalitan ng mga gamit. Alam na ni Yun Weishan ang sikreto at ang kalahating buwan ng lason ay hindi na kailangan ng panlunas, ngunit ipinagbili na ni Gong Zhu. Sa kasalukuyan ay magulo pa ang sitwasyon, huwag munang ipahayag ang sikreto na ito. Kaya nagpanggap pa rin siyang walang alam. Ibinigay ni Yun Weishan kay Xiang Guanqian ang mapa ng Gongmen na kanyang iginuhit at nakasulat din doon ng malinaw ang oras ng pagbabantay ng bawat istasyon. Dinala ni Xiang Guanqian ang kanyang nakuhang impormasyon at nakipagkita kay Hanyaki. Inihayag din niya ang sikreto ng buwanang pagkawala ng panloob na lakas ni Gong Xiangju. Sa kasalukuyan ay magulo ang loob ng Gongmen at kailangang maghanda ng husto ang Wufeng para sa isang mabilis na pag-atake. Noong gabing iyon, nagbigay si Yun Weishan ng regalo kay Gong Zhu. Ito ay ang tabak na pinanday niya kasama ni Zishang. Mayroon ding tula dito, ngunit bawat taludtod ay tungkol sa pamamaalam at kamatayan. Siyempre, masayang-masaya si Gong Zhu na makatanggap ng regalo mula sa kanyang mahal. Ngunit si Yun Weishan ay tila may dinaramdam. Sinabi lang ni Gong Zhu na poprotektahan niya siya habang buhay at kalaunan ay tuturuan pa siyang gumamit ng tabak ng Gongmen at hindi na niya hahayaang magdusa pa siya sa buhay na ito. Labis na naantig si Yun Weishan sa mga salitang ito, ngunit naaalala niya ang sinabi ni Yu Sanglao. Hindi sila maaaring magkasama hanggang sa huling hininga. Araw-araw ay kasama ni Xiang Guanqian si Gong Xiangju upang makuha ang loob nito. Sinabi niya na sila ay magkasing isip at magagawa niya ang anumang gusto nito. Sa mata ni Xiang Guanqian, tanging si Gong Xiangju lang ang karapat-dapat na maging tagapangasiwa. Alam niyang para lamang sa Gongmen ang puso ni Gong Xiangju, kaya bibigyan niya ito ng malaking regalo. Iyon ay ang mapa na iginuhit ni Yun Weishan.
Sa ganitong paraan, maaari niyang ibunyag ang pagkatao ni Yun Weishan at wala nang magagawa si Gongzyu. Nagpasya si Yun Weishan na umalis ngayong gabi nang walang paalam. Pumunta siya sa lihim na daanan kung saan dinala siya ni Gongzyu palabas at ang bawat masayang alaala nilang dalawa ay bumalik. Pagkabukas pa lang ng lihim na daanan, nakita ni Yun Weishan ang taong hindi niya dapat makita, si Gong Yuanzho. Bago pa man makapasok si Yun Weishan sa lihim na daanan, dinakip na siya ni Gong Xiangju. Inilabas niya ang mapa na ibinigay sa kanya ni Xiang Guanqian at ibinunyag ang pagkakakilanlan ni Yun Weishan bilang miyembro ng Wufeng. Hindi nakatiis si Hua Zhanglao at sumugod para patayin si Yun Weishan sa isang tabak, ngunit mabilis na sinalo ito ni Gongzyu. Lalo pang sumugod si Hua Zhanglao, mas lalo namang ipinagtanggol ni Gongzyu si Yun Weishan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipaglaban, pinuto ng tabak sa kamay ni Gongzyu ang tabak ni Hua Zhanglao at formal niyang nalampasan ang huling hamon. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang gusto nang pumasok ni Yun Weishan sa lihim na daanan at umalis. Nasaktan si Gongzyu dahil gusto pa rin niyang umalis. Sinabi ni Yun Weishan na tinanong niya kung ano ang maibibigay niya sa kanya at ang pinakagusto niya ay kalayaan. Kahit sa Wufeng o Gongmen, parehong ito ay bilangguan. Gusto ni Yun Weishan na mamuhay ng sarili niyang malayang buhay. Pagkasabi nito, mabilis siyang umalis at iniwan si Gongzyu na nalulungkot. Nag-utos si Gongzyu na simula ngayon, walang sinuman ang hahabol kay Yun Weishan. Ito ay utos ng tagapangasiwa at walang sinuman ang makakatutol. Nalampasan na ni Gongzyu ang huling hamon at si Gong Xiangju ay kinailangang sumuko kahit ayaw niya. Yumukod siya kay Gongzyu bilang tunay na tagapangasiwa. Ibinigay ni Hua Gongzi kay Gongzyu ang lihim na aklat ng sining ng espada ng Huagong. Kahit si Gong Huanwu o Gong Xiangju ay hindi pa nakapag-aral ng pamamaraang ito ng espada. Sa pagkakataong ito, nakasalalay sa kakayahan ni Gongzyu kung magtatagumpay siya o hindi, ngunit sigurado siyang magagawa niya ito. Katulad ng hamon sa pagpanday ng tabak kanina, ang pinakamalakas na talim ay ang talim na lumalaban upang protektahan ang minamahal. Si Gongzyu ay opisyal ng naging tagapangasiwa, kaya sinabi sa kanya ng mga matatanda ang lahat ng sikreto tungkol sa huli ang liuho. Ito ay isang malakas na sandata na pinagtulungang likhain ng mga pamilya sa likod ng bundok upang labanan ang mga nagtatagong di pangkaraniwang nilalang. Ngunit dahil din sa malakas na kapangyarihan nito, ang huli ang liuho ay magdadala ng paghihirap sa mga tao kapag nahulog sa kamay ng isang ambisyosong tao at maaari lamang itong buhayin kung hindi na makayanan pa ng Gongmen. At nalaman din ni Gongzyu ngayon ang dahilan kung bakit nagmamadaling umalis si Gong Xiangju noong nangyari ang insidente sa kanyang ama. Ay dahil gusto niyang imbestigahan kung bakit alam ng nobya na si Zheng ang tungkol sa sikretong ito. Alam ng mga matatanda ang intensyon ni Gong Xiangju, ginagawa niya ang lahat para sa Gongmen, kaya bilang magkapatid ng pamilya Gong, kailangan nilang magkaisa. Ngayon na si Gongzyu ay naging tagapangasiwa, kinakailangan siyang pumili muli ng nobya, at ito ay gagawin sa seremonya ng pag-upo sa trono sa tamang oras pagkatapos ng 5 araw. Biglang sumabog ang Xianggong at malubhang nasugatan si Gong Zhixiang hanggang sa nawalan ng malay at nakita sa pinangyarihan ang guwantes ni Gong Yuanzho. Agad na gusto siyang tanungin ni Gongzyu. Ngunit dahil sa proteksyon ni Gong Xiangju, walang magawa si Gongzyu. Hindi alam ni Gong Xiangju at Gong Yuanzho kung sino ang nagplano na isisi sa kanila ang kasalanan, ngunit hindi ito ang oras upang kalabanin si Gongzyu. Maaayos ang lahat sa araw ng seremonya ng pag-upo sa trono. Nang marinig ni Xiang Guanqian ang araw ng seremonya, masaya siyang nasiyahan. Bago umalis si Yun Weishan, sadya niyang pinasabi kay Gongzyu na gawin ang seremonya ng pag-upo sa trono sa tamang oras sa araw na iyon. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa Wufeng na maghanda para sa pag-atake sa mahalagang araw na ito. Bumalik si Yun Weishan sa Wufeng upang magulat, natapos na niya ang kanyang misyon at gustong umalis sa Wufeng. Pagbaba niya sa kalye, nakita niya ang hanay ng mga pulseras na binili nila ni Gongzyu noon. Hinihubad niya ang pulseras at pinakiusapan ang nagtitinda na lihim na magpadala ng sulat sa Gongmen. Sinabi rin niyang sa paggawa nito ay para na rin siyang muling pinagtagpo sila. Nagpasya si Hanyaki na payagan si Yun Weishan na umalis sa Wufeng. Mayroon pang ibang landas sa kanyang buhay sa hinaharap, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Mula pagkabata, sinabi ni Hanyaki na ang kanyang buhay ay parang sumisikat na liwanag ng bukang liwayway at ngayon ay oras na para hanapin niya ang liwanag na iyon. Mula nang bumalik si Gong Huanwu, humina ang kanyang katawan at gusto niyang lumipat sa pinakamadilim na lugar upang magpagaling. Ngayon na si Gongzyu ay naging tagapangasiwa, inutusan niya siyang buhayin ang huli ang liuho upang ipaghiganti ang kanyang ama. Ang pagpapaandar sa huli ang liuho ay maaaring makapuksa sa Wufeng upang maging dominante ang Gongmen sa mundo ng martial arts. Nagdala si Gongzyu ng isang kahon ng regalo kay Gong Yuanzho at mabait na pinaalalahanan siyang mag-ingat kay Xiang Guanqian. Mula nang gamutin niya si Yun Weishan, matagal na niyang natuklasan ang panlilinlang nito sa bag ng nakatagong sandata ni Gong Yuanzho noon.
Nakatanggap si Gongzyu ng liham na ipinadala ni Yun Weishan at maaga nang nagplano para sa seremonya ng pag-upo sa trono. Nagpanggap si Yun Weishan na gusto niyang tumakas mula sa Wufeng. Ang kanyang pangunahing layunin ay marinig ang kanilang plano ng pag-atake. Sa araw ng seremonya, siya at ang mga demonyo ay magpapanggap bilang mga nobya upang hadlangan si Gongzyu. Ang iba pang mga demonyo ay maghahati-hati upang umatake sa iba't ibang palasyo sa likod ng bundok. Ang kanilang layunin ay makuha ang huli ang Liuhuo. Nakatanggap si Gongzyu ng balita at maaga nang naghanda sa iba't ibang palasyo. Itinago niya ang selyo ng huli ang Liuhuo sa ilalim ng lawa ng yelo. Kapag inatake nila at nakita ang bakanting hardin at bahay, hindi sila maghihinala na ang isang mahalagang bagay ay itinago doon. Dumating na rin ang seremonya ng pag-upo sa tagapangasiwa. Si Gongzyu na nakasuot ng maringgal na kasuotan ay tinanggap ang selyo ng tagapangasiwa na may paggalang ng lahat ng gongmen. Kinakailangan siyang pumili ng isa sa mga nobya. Ang unang lumabas ay hindi inaasahang si Zi. Nag-ingat siya kay Yun Weishan at nagpanggap na nobya upang atakehin si Gongzyu. Nang umabot ang tabak, mabilis na sinalo ito ni Yun Weishan. Hindi na siya miyembro ng Wufeng, hindi na niya kailangang mag-isip pa at maaari na niyang sundin ang kanyang sariling kalooban, ipagtanggol ang kanyang mahal. Sila ay magkasamang hinarap si Zi at ang iba pang mga nobya. Sa kabutihang palad, matagal nang inihanda ni Hua Gongzi ang mga bagong armas na nakatago malapit, kaya sa ilang sandali ay napatay ang lahat ng mga demonyo at si Zi na lang ang natira. Hindi inaasahan ni Zi na handa na si Gongzyu. Ang lahat ay bahagi ng kanilang plano mula sa sadyang pagpabor kay Yun Weishan upang makagawa ng mga chismis ng pagkakabaha-bahagi hanggang sa paggamit ng pagkakataon upang isagawa ang seremonya ng pag-upo sa trono ayon sa plano ni Shang Guanqian. Ang lahat ay upang akitin ang Wufeng na pumasok. Nagsimula ng umatake ang ibang mga demonyo sa iba't ibang palasyo na may matinding labanan. Ang dumating sa Juegong ay ang taong pumatay sa ina at nakababatang kapatid ni Gong Xiangju noon. Sa pagkakataong ito, tiyak na igaganti niya ang dating pagkapuot. Walang araw si Gong Xiangju na nawawala ang panloob na lakas. Sila ay nag-arte lamang sa harap ni Shang Guanqian. Ang malakas sa martial arts na si Zi ay malubhanang nasugatan sina Yun Weishan at Gongzyu. Nang malapit na silang bumigay, lumitaw si Hanyaki upang dalhin niya si Gongzyu at umalis. Sa buhay na ito, tanging nais ni Hanyaki na makalaya na siya sa Wufeng at mamuhay ng maliwanag tulad ng mga ulap sa bukang liwayway. Dinala ni Yun Weishan si Gongzyu sa Yuegong upang gamutin, ngunit hindi sapat ang panloob na lakas ng mga tao rito upang palabasin ang lason. Tanging isang paraan lamang ang makakapagpalit ng laso na dugo. Walang pag-aalinlangan na ginamit ni Yun Weishan ang sarili niyang dugo para kay Gongzyu, ngunit hindi inaasahang nang nagpalitan silang dalawa, ang kanilang panloob na enerhiya ay naghalo at pansamantalang nakontrol ang lason. Hinabol ni Jin Fan si Shang Guanqian upang bawiin ang Suanyun Chonglian, ngunit nakasalubong niya si Hanyaki. Naglaban ng tatlo ng matindi, si Jin Fan, kahit na mahusay sa martial arts, ay hindi na kaya ang dalawa at natalo sa huli sa kamay ni Shang Guanqian. Nang aatake na sana siya ng huling suntok, dumating si Gongzi Shang upang sagipin siya, ngunit si Jin Fan ay labis na nasugatan at namatay agad sa lugar. Nasa kritikal na kalagayan ang buhay ni Jin Fan dahil ipinagtanggol niya ang Suanyun Chonglian para iligtas si Gongzyu. Ngunit nagpasya siyang gamitin ito upang iligtas ang buhay ni Jin Fan. Masyado na siyang nagsakripisyo para sa kanya mula pagkabata at hindi man lang niya nasabi ang taong gusto niya dahil ipinanganak siya upang protektahan si Gongzyu. Sobrang lakas ng kalaban ni Hua Gongzi, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi pa rin niya ito matalo. Maging ang kanyang ama ay malubhanang nasugatan at hindi na makakayanan pa. Napilitan si Hua Gongzi na gamitin ang huling paraan na matagal na niyang inihanda, isinara ang pinto at pinasabog ang buong Huagong, kasabay niyang namatay ang demonyong iyon. Sa huli, nagtagumpay si Hua Gongzi sa paggawa ng isang makabuluhang bagay na maipagmamalaki ng kanyang ama. Sa wakas, nagwagi ang Gongmen at natalo ang pangkat ng Wufeng, ngunit hindi rin ganoon kaliit ang kanilang naging pinsala. Hindi pa gumagaling si Gongzyu mula sa lason, ngunit nananatili pa rin siya hanggang ngayon dahil sa pinag-isang panloob na enerhiya nila ni Yun Weishan at hindi ito nagkataon lamang. Si Yun Weishan ay orihinal na isang inapo ng Qingfeng sect, isa sa apat na sinaunang pamilya ng Gongmen, ngunit kalaunan ay winasak ng Wufeng. Ang martial arts ng Qingfeng ay para sa asawa ng tagapangasiwa upang suportahan ang tagapangasiwa, kaya ang kanilang panloob na enerhiya ay nagawang maghalo. Hindi na makayanan ni Gongzyu ang lason. Sa sandaling ito, binigyan siya ni Gong Yuanzuo ng isang kahon ng brocade. Sa loob ay ang huling Suanyun Chonglian na inilaan niya sana para sa kanyang kuya. Ngunit ngayon ay nalutas na nila ang kanilang hindi pagkakaunawaan at naging mabuting magkapatid, kaya napilitan siyang iligtas siya sa pagkakataong ito. Pinakuha ni Gongzyu ang kahon na naglalaman ng huli ang Liuhuo, ngunit wala nang laman ang kahon. Sadyang tulad ng inaasahan nila ni Gong Xiangju, ang tunay na nasa likod ng lahat ng bagay ay si Gong Huanwu. Bago niya inilagay ang kahon sa lawa ng yelo, pinintahan ito ni Gongzyu ng nagliliwanag na kulay. Ang mga kamay ni Gong Huanwu ay nagliliwanag na nagpapatunay na siya ang nagnakaw ng uli ang Liuhuo. Wala nang maitatanggi, ipinakita na ni Gong Huanwu ang kanyang sarili. Siya ang nagplano ng lahat mula simula hanggang wakas. Noong taon na iyon, nalulong siya sa pag-ensayo ng martial arts
arts, ngunit hindi inaasahang natuto siya ng bagong lihim na pamamaraan. Pagkatapos ay ginamit niya ang Suanyun Chonglian upang iligtas ang anak ng Peking tagapamahala upang tulungan siya nitong kunin ang Baikaoswi ng dating tagapangasiwa. Pagkatapos ay nagpanggap siyang miyembro ng Wufeng at nagpadala ng liham kay Madam Uji upang akitin itong makipagtulungan sa kanya. At ang lahat ng dahilan ay nagugat sa kasakiman, patuloy siyang humihingi na buhayin ang huli ang Liu Huo, kaya nakita ng kanyang ama ang kanyang ambisyon at gustong ipasa ang posisyon ng tagapangasiwa kay Gong Xiangju. Kaya nagplano siya para kumilos ang nobya na si Zheng. Pagkatapos ay nakipagtulungan siya kay Madam Uji upang magpanggap na patay at unti-unting nagplano hanggang sa araw na ito. Nakuha na ni Gong Huanwu ang huli ang Liu Huo at gusto na siyang umalis sa Gongmen upang maghari sa mundo ng martial arts, ngunit ang kalahati ng dokumento para sa pagpapaandar ay nasa kay Gong Xiu. Agad niyang nahulaan na tiyak na hahanapin niya si Yun Weishan para takutin siya. Hindi niya kayang talunin, kaya pinatagal lang niya ang oras para maipasa ng lahat ang panloob na lakas kay Gong Xiu. Tanging sa ganitong paraan lamang mabilis niyang mapag-aaralan ang pinakamalakas na sining ng espada upang kontrolin si Gong Huanwu. Sa gitna ng labanan, hindi sinasadya niyang nahulog ang token ng huli ang Liu Huo, ngunit mabilis itong ninakaw ni Xiang Guanqian. Mabilis namang humabol si Gong Xiangju. Nang malapit na silang lahat na hindi na makayanan ang lakas ni Gong Huanwu, natapos din sa wakas ni Gong Xiu ang pag-aaral ng pinakamalakas na sining ng espada. Sila ni Yun Weishan ay nagkaisa ng espada at sa wakas ay natalo si Gong Huanwu. Hinabol ni Gong Xiangju si Xiang Guanqian hanggang sa lihim na daanan. Tumutulo ang kanyang luha at sinabing gusto lang niyang maghiganti kay Dianzu at hindi niya kailanman tatraidorin ang Gongmen. Ngunit hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Gong Xiangju. Sinabi niyang pakakawalan niya siya agad kung ibabalik niya ang huli ang Liu Huo. Hindi ito maaaring mapunta sa kamay ng iba. Unti-unting lumapit si Xiang Guanqian at bumulong ng isang bagay kay Gong Xiangju. Agad siyang nagulat at pinakawalan siya. Ang sinabi niya sa kanya ay nagdadalang tao siya ng anak ng Gongmen at madali niya siyang pinakawalan dahil nakuha niya ang token habang hindi siya nakatingin. Sa wakas, umupo na sa trono si Gong Xiu bilang tagapangasiwa, inihayag ang sekreto ng Half Moon Gu at ipinahayag ang pag-aalis ng Wufeng. Ngayon lang niya nalaman na matagal ng palihim na tinutulungan siya ni Gong Xiangju. Kung hindi siya nito pinilit na harapin ang tatlong pagsubok, hindi magiging si Gong Xiu ang kasalukuyan. Si Gong Xiu ay ligtas na ngayon at naghihintay na lang ng araw na makasal kay Yun Weishan. Nagdala siya ng isang kahon na puno ng alahas upang ibigay sa kanya, ngunit natahimik nang makita niyang naghahanda si Yun Weishan ng bagahe. Akala ni Gong Xiu na ayaw na niyang manatili sa Gongmen at gusto niyang mamuhay ng malaya at walang hangganan. Ngunit nagpasya si Yun Weishan na mananatili siya kay Gong Xiu habang buhay. Plano lang niyang umuwi sandali sa kanilang bayan. Sa liham na iniwan ni Hanyaki, sinabi niya sa kanya na siya talaga si Yun Weishan ng Zenlixi, at mayroon siyang kakambal. Nangako si Yun Weishan na babalik siya sa Gongmen pagkatapos ng 3 araw. Sa wakas, nagkaayos din ang magkakapatid sa Gongmen. Ang dating malamig na Gongmen ay pinainit na ng tawa at pagmamahala ng pamilya. Si Gong Zishang ay nagkatuluyan na rin kay Jin Fan tulad ng kanyang kagustuhan. Si Gong Xiangju ay mas madalas nang humiti kaysa dati, ngunit sa tuwing hindi sinasadya niyang makita ang puting azalea, naalala niya ang isang taong nagtatanim ng bulaklak at gumagawa ng lahat ng paraan upang makuha ang kanyang loob. Sa wakas, nakarating si Yun Weishan sa kanilang bayan. Nakita na rin niya ang kanyang kakambal, ngunit bago pa man siya maging masaya, ay nakasalubong na niya ang isang nakamaskarang tao mula sa Wufeng. Mula sa umaga ay tumakbo na si Gong Xiu sa tarangkahan upang salubungin ang kanyang mahal. Ngayon ang araw na babalik ang kanyang iyon, ngunit naghintay siya ng matagal at hindi pa rin niya nakita ang anino nito.